Naniwala ang high school student na si Park Ki-hyun na walang makakatalo sa kanya sa basag ulo. Inakala niyang magiging sentro rin siya ng atensyon sa bago niyang eskwelahan. Ngunit isang kalaban ang lumitaw at dumurog sa bawat onsa ng kanyang pagmamalaki. Dahil hindi matanggap ang kahihiyan, tuluyan siyang tumuntong sa ring at hinamon ito. Para kay Ki-hyun, maging sa away kalyeman o combat sport, ang pag-asa sa mga teknik at mabulaklak na galaw ay nagpapagulo at nakakabagot lang sa sitwasyon. Tutal, karaniwang halata na kung sino ang mananalo sa simula pa lang. Ang pagpapatagal sa laban para lang bumagsak sa huli ay mas magmumukhang kaawa-awa. Mas mabuting panatilihin itong simple at brutal. Isang suntok lang ang katapat nito. Sa sandaling iyon, nanonood siya ng isang laban sa kanyang cellphone. Parang halos hindi gumamit ng lakas ang manlalaban sa video, pero madali niyang napabagsak ang kalaban niya. Dito nag-alab ang interes ni Gi-hyun sa judo. Kung tama ang alala niya, may judo club sa bago niyang eskwelahan. Pero matapos pag-isipang mabuti, naisip niyang parang hindi ito nakakapanabik. Walang thrill, at pakiramdam niya ay sobrang hina ng impact nito. Sa huli, wala namang espesyal sa judo. Kamao pa rin ang pinakamabisang paraan. Saka naisip ni Gi-hyun ang babala ng kanyang nanay bago siya umalis ng bahay. Kung lilipat na naman siya ng eskwelahan, hindi na ang gimbap ang susunod nitong hihiwain ng pino. Kundi siya na. Kilabot ang idinulot ng naisip niyang ito. Siguradong ayaw niyang tadtarin siya ng nanay niya ng pino. Kaya malakas niyang idineklara, simula ngayon, hindi na ako makikipag-away sa bago kong eskwelahan. Magiging pinakaastig na model student na ako. Dahil sa biglaang deklarasyon, lumingon at nalilitong nakatingin sa kanya ang mga dumadaan. Pero sa sumunod na sandali, naglakad siya papasok sa kalapit na iskinita. Hindi pa naman siya opisyal na pumapasok, kaya siguradong hindi mabibilang ang isa pang huling laban bago magklase. Sa dulo ng iskinita, isang lalaki ang kagugulpi palang pabagsak sa lupa. Dalawang teenager na siga ang nambubuli at nanghihingi sa kanya ng pera. Nagreklamo sila na dahil sa baliw sa judo club, sa labas na lang ng kampus sila nakakagawa ng gulo ngayon. Ang biktima ay si Kim Soo-bin, at matagal na siyang binubuli ng dalawang ito mula pa noong middle school. Tinawag pabalik ng nambubugbog na siga si Soo-bin at naghanda na namang bantaan siya. Wala siyang kaalam-alam na may dahan-dahang lumalapit mula sa likuran. Binalaan ng blonding siga ang kasama niya, huwag mong tamaan sa mukha. Kapag nalaman ito ni Gonggunam, malalagot tayo. Sakto naman na tinawag ni Gi-hyun ang blonding siga. Lumingon siya ng inis, para lang gulat na mapatalon at tinanong kung ano ang kailangan ni Gi-hyun. Ngiting binati siya ni Gi-hyun. Pasensya sa pang-aabala. May sindi ka ba? Nakalimutan ko kasi ang lighter ko. Nagulat silang tatlo sa estrangherong sumulpot na lang bigla. Lalo namang naging katawa-tawa para sa dalawang siga ang hinihingi niya. Ngumisi ang isa sa kanila. Gusto mo ng sindi? Tignan natin kung may lakas ka ng loob na kunin to sa akin. Sa sumunod na segundo, diretsong sumuntok ang siga kay Gi-hyun. Mabilis na nabasa ni Gi-hyun ang galaw niya. Mabilis siyang umiwas pakaliwa at madaling nakaiwas sa suntok. Bago pa makakilos ang siga, pinaulanan siya ni Gi-hyun ng malakas na uppercut diretsyo sa baba. Isang suntok lang ang katapat nito. Bumula ang bibig ng siga, nawalan ng malay, at mabigat na bumagsak sa lupa. Natigilan sa hindi makapaniwala ang blonding siga at si Soo-bin sa nakita nila. Nagkunwari pang nagulat si Gi-hyun. Sabi niya inapatumba niya lang ang lalaki dahil sa instinct matapos niya itong makitang sumugod. Tapos, naghimutok siya na nakapagdesisyon na pala siyang maging isang model student. Simula sa araw na ito, hindi makapaniwala ang blonding siga. Medyo kilalang palaaway ang kasama niya. Ngunit pinabagsak lang siya ng estrangherong ito sa isang suntok. Kinumbinsi ni Gi-hyun ang sarili na nangyari ang laban bago ang eskwela, kaya siguro ay hindi mabibilang na paglabag iyon sa kanyang pangako. Sa kanya ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng blonding siga. Tinitigan niya ang siga habang may nakakatuwang ngisi. CJ, ngayon sabihin mo, nasaan na ang lighter na yan? Makalipas ang ilang sandali sa klase, isinulat ng isang guro ang pangalan ni Park Gi-hyun sa pisara. Ipinakilala niya si Gi-hyun sa klase bilang bago nilang transfer student. Dahil sa hindi inaasahang sitwasyon, nangyari ng mabilisan ang paglipat niya. Isusuot muna ni Gi-hyun ang lumanyang uniforme ngayong araw, kaya hiniling ng guro sa lahat na huwag na lang itong pansinin. Sa huli, binalaan niya silang huwag mag-aaway at sinabihang magkasundo-sundo sila mula sa kanyang inuupuan. Agad na naramdaman ni Kim Soo-bin na may mali. Ang bagong transfer student ay ang mismong taong nagligtas sa kanya kaninang umaga at nakapagpabagsak sa siga gamit ang isang suntok. Napansin din ni Gi-hyun ang bakanting upuan sa tabi ni Soo-bin at nagdesisyong umupo roon. Pumayag ang guro at inatasan si Soo-bin na ilibot ang transfer student sa eskwelahan. Pumayag si Soo-bin sa panlabas, pero sa loob-loob niya'y nanlulumo siyang makatabi ang isang taong nakakatakot. Lumingon ang guro kay Kim Na-eun at tinanong kung bakit may nawawala. Ipinaliwanag ni Na-eun na hindi niya magising si Gong-yeonam dahil nakalock ang pinto ng kwarto nito sa dorm. Agad na nagalit ang guro at pinagbintangan silang nagtatakpan dahil pareho silang nasa iisang judo club. Inutusan niya si Na-eun na bumalik sa dorm at dalhin si Yeonam doon. Binalaan din niya na hindi papayagang lumaban si Gunam kung babagsak ang mga marka nito.
Narinig ni Gi-hyun ang lahat at bumulong na maging ang mga atleta pala ay kailangan ng mag-alala sa mga marka nila ngayon. Kinakabahang nagpakilala si Subin kahit takot pa rin siya. Nagpasalamat siya kay Gi-hyun sa pagtulong sa kanya kaninang umaga. Tiningnan lang siya ng naguguluhan ni Gi-hyun at tinanong kung sino ba siya. Matapos marinig ang paliwanag ni Subin, sa wakas ay naalala rin siya ni Gi-hyun. Kaswal siyang sumagot na dumaan lang siya doon at hindi talaga intensyong iligtas siya. Nang sandaling iyon, inihayag ng guro na tapos na ang pang-umagang homeroom. Nagsimulang isipin ni Subin na baka hindi naman ganoon nakakatakot si Gi-hyun kumpara sa hitsura nito. Nabanggit niya ang dalawang siga at ipinaliwanag na nanggaling sila sa parehong middle school tulad niya. Nasa dulo ng pasilyo ang silid-aralan nila, kaya malamang na hindi sila madalas na makakasalubong ni Gi-hyun. Nasa ibang klase rin sila at madalang pumunta rito, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Hindi nakikinig si Gi-hyun kahit kaunti, pero patuloy na pinupuri ni Subin kung gaano siya kaastig nang mapatumban niya ang siga kaninang umaga. Sa huli, humarap na rin si Gi-hyun para tingnan siya. Mabilis na humingi ng tawad si Subin dahil sa kanyang pagdaldal at nagtanong kung may gustong malaman si Gi-hyun. Nag-isip sandali si Gi-hyun. Sa sumunod na segundo, biglang naging nakakatakot ang ekspresyon niya. Gusto mo ba ng tinapay? Halos mapatalon si Subin mula sa upuan niya dahil sa tanong na yon. Agad na napagdesisyonan ni Subin na imposibleng makasundo si Gi-hyun. Paniguradong isa na naman itong siga. Sa sobrang takot, mabilis siyang at tinanong kung anong papabilhin ni Gi-hyun sa kanya. Sumagot si Gi-hyun na nagtanong lang naman siya ng simpleng tanong. Paano biglang humantong sa pagbili ni Subin ng kung ano para sa kanya? Gusto niya lang namang malaman kung anong tinapay sa tindahan ng eskwelahan ang pinakamasarap. Gayunpaman, dahil nagboluntaryo si Subin, wala siyang nakitang dahilan para tumanggi. Muntik nang mapaiyak si Subin. Akala niya ay makakatakas na siya sa pambubuli sa loob ng silid-aralan, ngunit mukhang wala siyang kawala. Bago intindihin ang tinapay, gusto munang malaman ni Gi-hyun kung sino ba si Gong Gi-hyun, anong espesyal sa babaeng iyon, at bakit naririnig niya ang pangalan nito saan man siya magpunta. Kinuha ni Subin ang pagkakataon para ipaliwanag na Incheon High School ang pangalan ng paaralan nila. Ang nagpapaiba sa Incheon High sa lahat ng iba pang paaralan ay ang tanyag nitong judo club. Puno ang club ng ilan sa pinakamagagaling na kabataang atleta sa bansa. Si Gong Yeonam ang wala nitong katapat na alas. Kahit na isa pa lamang siyang freshman, napanalunan na niya ang lahat ng malalaking pambansang torneo, kabilang ang National Junior Sports Festival, ang President's Cup, at ang Minister of Culture and Sports Cup. Naging kandidato pa siya para sa junior national team, kaya naman isa siyang elite sa mga elite. Hindi pa siya natatalo sa isang opisyal na laban, na lumikha sa kanyang tunay na walang talo na alamat. Napakatindi ng kanyang lakas kaya't ang mga kalaban, anuman ang kasarian o timbang, ay bumabagsak sa isang ipon. Kaya naman kilala siya bilang Ipon Empress, at ipon ang pinakamataas na punto sa judo. Ang pagpuntos nito ay agad na tumatapos sa laban at sumisiguro sa panalo. Sabik na inilabas ni Suban ang kanyang telepono at ibinida ang mga natamo ni Ginam. Iginigiit niya na hindi kalabisan kung tatawagin siyang isang buhay na alamat ng judo. Hindi pa rin talaga bilib si Gi-hyun. Napanood na niya ang mismong video na yon ng umagang iyon, at para sa kanya, isa pa rin namang hamak na babae lang si Gunam. Agad na umalma si Subin at iginiit na si Gunam ay isang tunay na elite sa mga elite. Lumapit siya kay Gi-hyun at tahimik siyang binalaan na ang pagsasabi ng ganoong bagay ay maaaring magpasok sa kanya sa matinding gulo. Kailangan ng bawat estudyante sa paaralan na maging maganda ang relasyon sa judo club. Walang pakialam si Gi-hyun. Sa halip, nagsimulang magliyab ang kanyang espiritong palaban. Laro lang naman ang sports, at ang mga teknik na iyon ay baka hindi gumana sa totoong labanan. Natawa siya sa mga chismis na pumapalibot kay Junam at sa kanyang titulong Ipon Empress. Kung siya ang Ipon Empress, abay siya naman si One Punch Man. Pagkatapos niyang magsalita, marahas na bumukas ang sliding door ng silid-aralan. Agad na nakuha ng nakakabinging kalabog ang pansin ni Gi-hyun at Subin. Nakatayo sa labas ang dalawang siga mula ng umagang iyon, kasama ang dalawa pa nilang kasama. Matapos makumpirma na pumunta si Junam sa judo club at wala sa silid-aralan, pumasok ang siga na napatumba noong umaga. Inutusan niya ang lahat na umiwas ng tingin at binalaan na patay ang sinumang magsalita. Agad na napagtanto ng mga estudyante na malamang ay para kay Soobin pumunta ang grupo. Subalit nang makita ng siga ang pamilyar na bulto na nakaupo sa tabi ni Soobin, mas lalong nag-apoy ang kanyang galit. Nagsimula silang kutyain ng isa sa kanyang mga kasama. Nabalitaan nitong nanggaling sa ibang paaralan si Gi-hyun, at mukhang nakahanap si Soobin ng sarili niyang bagong bodyguard. Dahil sa dami ng taong naghahanap sa kanyang katabi, pabirong sinabi ni Dion na sikat pala talaga si Soobin. Inutusan ng blonding siga mula ng umagang iyon si Gi-hyun na ibalik ang kanyang sigarilyo at lighter. Nagkunwari si Gi-hyun na hindi nakakaintindi at nagtanong kung napagkamalan lang nila siya bilang ibang tao. Kakalipat niya lang doon ng araw na yon. Wala siyang alam sa mga sigarilyo o lighter, at hindi niya kailanman hinawakan ang mga ganyang bagay. Matapos iyon, itinulak ni Gi si Soobin palapit sa kanila. Dahil nandyan naman sila para sa kanyang katabi, dapat bilisan na nila at dalhin na ito palayo.
Pagkatapos ay ibinagsak muli ni Gihon ang kanyang ulo sa desk at bumulong na malapit nang magsimula ang klase. Hindi raw sila dapat mag-away at kailangang magkasundo ng lahat. Nang muling kutyain ni Gihon ang suntok na tinamo ng siga sa panga ng umagang iyon, sumabog sa galit ang siga. Iniangat niya ang kanyang kamao at iwinasiwas ito kay Gihon. Mabilis na nakapag-react si Gihon at nakaiwas. Nasuntok ng siga ang desk at napadaing sa sakit. Agad na ginamit ni Gihon ang pagkakataong iyon upang ibahin ang kanyang tindig. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng napakalakas na suntok sa sikmura ng siga. Sa lakas ng suntok ay tumalsik ang laway mula sa bibig ng siga. Tulalang nakatingin sa eksena ang iba pang naiwang gulat na gulat. Muli, bumula ang bibig ng siga at bumagsak na walang malay. Nagbuntong hininga si Dan at sinabing plano sana niyang hindi makipag-away sa eskwelahan, pero hindi niya napigilan ang sarili. Isinisi niya ang lahat sa mga natitirang siga. Panay ang simula nila ng gulo, kaya't imposibleng pigilan niyang bugbugin sila. Patuloy na inasar ni Dijon ang blondeng siga at nakangiting nagtanong kung napaka-cool ba niyang tingnan. Tuluyan nang nagalit ang blonde at inutusan ang lahat ng kanyang mga kasama na umatake ng sabay-sabay. Mabilis na nakaakit ng pansin sa mga estudyante mula sa ibang silid-aralan ang kaguluhan at nagkumpulan sila sa paligid ng pintuan upang manood. Bago pa man makahabol ng hininga si Gihon, may sumubok na manuntok sa kanya mula sa likod. Naramdaman ni Gihon ang atake at inihampas ang kanyang siko paatras na madaling nagpatigil dito. Nabigla ang mga nanonood sa lakas ng bagong transfer student. Naisip pa nga ng ilan kung kasing lakas kaya niya si Kyunam. Isang estudyante ang nakakilala sa uniforme ng Chemun High School at binanggit na nag-aaral doon ang kanyang kaibigan. Matapos magtanong-tanong, natuklasan nilang ang bagong transfer student ay isang baliw na uhaw sa laban. Patuloy na nagsismisan ang dalawang estudyante at nasiyahan sa panonood nang hindi namamalayan na may isang taong tahimik na sumulpot sa likuran nila. Isang malamig na utos ang biglang nagmula sa likod. Tabi. Nakaharang kayo sa daan. Agad na nanigas ang kanilang mga ekspresyon. Ang kumpol ng mga taong tuluyang humarang sa pasilyo ay mabilis na gumawa ng daan para sa bagong dating. Nang sandaling iyon, iisa ang naisip ng bawat manonood. Lagot na silang lahat. Walang kaalam-alam si Gihon sa nangyayari at patuloy na pinagbabayo ang mga siga ng walang tigil na suntok. Gustong pigilan ni Subin ito, ngunit nang hina siya sa takot at naiwang nakatayo sa kanyang pwesto. Kung mahuhuli ni Gunam na may nag-aaway, baka maparusahan si Gihon. Nagsisi si Subin na hindi siya umalis kasama ng mga siga kanina. Tila ba palaging nagdadala ng gulo sa ibang tao ang kanyang kaduwagan. Sa wakas ay tinawag ni Gong Gunam si Gihon habang nakikipag-away pa rin ito. Nagkatotoo ang pinakamatinding takot ni Subin. Masyadong nawili si Gihon sa pakikipag-away kaya hindi niya narinig ang babala nito. Inutusan siya ni Gihon na tumabi, ngunit inakala ni Gihayon na may sumusubok na namang umatake sa kanya mula sa likod. Agad siyang humarap at nagpakawala ng suntok sa kanya. Mabilis na humakbang sa gilid si Gunam at madaling naiwasan ang suntok. Hinawakan niya ang braso ni Gihayon, ibinaba ang kanyang katawan at lumapit. Pagkatapos ay ipinulupot niya ang isang braso sa likod ng batok nito. Habang nakakapit ang isa niyang kamay sa braso nito, mahigpit niyang idinikit ang buong katawan nito laban sa kanya. Ginamit ni Gunam ang sariling lakas nito laban sa kanya. Sa isang mabilis na pagpihit ng kanyang baywang, pinalipad niya ang buong katawan nito. Bago pa man maintindihan ni Gihayon kung anong nangyari, malakas siyang bumagsak sa sahig. Tumirik ang kanyang mga mata at nawalan siya ng malay roon mismo. Tulalang tahimik na nakatingin ang lahat sa silid-aralan. Nakakalat sa sahig ang mga siga pati na si Gihayon. Isang ganap na sakuna ang silid-aralan at nauwi sa kaguluhan ang lahat. Tiningnan ng masama ni Junam ang lahat at nagtanong, anong nangyari dito? Gusto na ba ninyong mamatay? Kanina lamang, may isang lalaking estudyante na naglalaro ng game sa ibang silid-aralan. May pumasok at nagbalita na may nagsuntukan sa class 2. Sanay na ang mga estudyante sa ganoong klaseng gulo. Pero naging usap-usapan pa rin nang marinig nilang binubugbog ng bagong transfer student ang mga siga. Biglang nagka-interes ang estudyanteng naglalaro ng game. Kinalabit niya ang katabing natutulog at sinabing may rambol sa class 2. Nang walang reaksyon ang katabi niya, dinugtungan niya na klase yon ni Gong Junam. Pagkarinig niya sa pangalan nito, biglang napabangon ang natutulog na estudyante. Wala siyang sinabi at mabilis na tumakbo palabas ng classroom. Natulala na lang sa kanyang cellphone ang gamer na walang masabi. Nakarating agad si Taeyang sa pintuan ng class 2, kung saan harang na harang ng napakaraming tao ang daanan. Matapos makipagsiksikan, nakalusot din siya sa wakas. Pagtingin ni Taeyang sa loob, nakita niyang walang kalaban-laban ang mga binubugbog ng transfer student. Nawalan agad siya ng gana at pakiramdam niya ay nagsayang lang siya ng pagod papunta rito. Pagtalikod niya para umalis, nakasalubong niya si Kim Nayon na kararating lang. Tinanong ni Nayon kung hinahanap ba ni Taeyang si Junam. Agad naisip ni Taeyang na wala ito sa classroom at nahulaang nag-cut na naman ito ng first period. Nang marinig niyang wala rin ito sa dorm, naisip ni Taeyang na baka nagtatago na naman ito sa Yen. Pabirong sinabi niya kay Nayon na may nagsusuntukan sa classroom nila. Nagulat si Nayon pero sinabihan lang siya ni Taeyang na sobrang gulo na ng upuan ni Junam at dapat niya itong tulungang magligpit.
Naglakad siya paalis nang hindi lumilingon. Bago umalis, nagbanta siya na kapag nakita niya ulit ang ganito, guguluhin niya ang buong lugar. Ang sumunod na nangyari ay pumasok si Junam sa classroom at ibinalibag si Gi-hyun sa sahig, kaya natapos na rin ang gulo. Kalaunan, dahan-dahang iminulat ni Gi-hyun ang kanyang mga mata nang may pagtataka. Nakahiga siya sa kama sa klinik at wala siyang kaideya kung nasaan siya. Pumasok si Subin at nakitang gising na si Gi-hyun. Agad siyang tinanong ni Gi-hyun kung anong nangyari. Sinabihan siya ni Subin na huwag mag-alala. May umeksena mula sa judo club, kaya naayos din ang sitwasyon. Nag-aalala siyang nagtanong kung may masakit ba kay Gi-hyun. Bakas ang konsensya sa boses niya dahil pakiramdam niya ay nandamay lang siya kay Gi-hyun nang walang dahilan. Habang nakadaop ang mga kamay at humihingi ng tawad, iniabot ni Subin ang sirang salamin ni Gi-hyun. Mabilis siyang nagpaliwanag na hindi niya yon kasalanan. Nahulog ang salamin habang binubuhat si Gi-hyun papuntang klinik at aksidente itong naapakan ng mga tao. Pansamantala itong inayos ni Subin gamit ang tape at nangakong papalitan niya ito agad. Patuloy siya sa paghingi ng tawad at nagdala pa ng tinapay mula sa school store bilang pambawi. Kalmadong sinabi ni Gi-hyun na 1.2 ang linaw ng mata niya, kaya hindi niya talaga kailangan ng salamin. Nang magtaka si Subin, nagpaliwanag si Gi-hyun na gusto lang niyang magmukhang modelong estudyante. Kahit base sa mga nangyari, palpak na agad ang planong iyon. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Subin, hindi maintindihan kung ano ang kinalaman ng salamin sa pagiging modelong estudyante. Gayunpaman, hindi na iwasan ni Subin na purihin si Gi-hyun. Mukha siyang si One Punch Man at sobrang angas niya. Mabilis na dinugtungan ni Subin na hindi niya sinasabing mahina si Gi-hyun. Tutal, si Gong Junam ang kalaban niya, at kahit sino ay matatalo talaga sa kanya. Pero nakalimutan na ni Gi-hyun na natalo siya. Pagkarinig sa paliwanag ni Subin, naalala niyang pinatumba siya ni Junam sa isang galaw lang. Agad siyang pinabuti ni Subin at sinabihan itong huwag masyadong madismaya. Napakagaling at sikat si Junam, kaya natural lang na matalo sa kanya. Tahimik na inubos ni Gi-hyun ang tinapay. Iginiit niya pagkatapos na nagpabaya lang siya. Kahit sino ay babagsak kung bigla na lang silang hahawakan at ibabalibag ng walang pasabi. Nang sabihin ni Gi-hyun na ayos lang siya, nakahinga ng maluwag si Subin. Idinagdag niya na sinadya ni Junam na suportahan ang katawan ni Gi-hyun habang binabalibag siya, kaya hindi siya nasugatan kahit kaunti. Tuluyang nadurog ng mga salitang iyon ang natitirang pride ni Gi-hyun. Wala siyang nagawa kundi magreklamo, habang naggangalit ang mga ngipin na ang pangit ng lasa ng tinapay, ginagawa itong palusot para ilabas ang asar niya. Sa sobrang inis niya, tinawag pa niyang kuliglig si Subin sa halip na sa tunay nitong pangalan. Nanumpa si Gi-hyun na pagsisisihan ni Junam ang pagpapahiya sa kanya. Hindi magtatagal, ipapakita niya rito kung ano talaga ang kaya niyang gawin. Samantala, tumatakbo si Gong Junam sa paligid ng school track. Kakamadaling araw pa lang, at siya lang ang tao sa field. Kalmado at pantay ang kanyang mga hakbang. Sa bawat pag-ikot niya, dahan-dahang nagbago ang kulay ng langit mula sa asul na kulay abo patungo sa kahel at pula, habang pinahaba ng sumisikat na araw ang anino niya sa lupa. Ang pagtakbo niyang ito sa madaling araw ay dahil sa nangyaring gulo sa classroom. Nagpasya ang coach na itala ang insidente bilang gulo na gawa ng mga estudyante mula sa ibang klase, pero galit na galit pa rin siya kay Junam. Binalaan na niya itong huwag masangkot sa mga away, pero sinuway niya yon. Galit na nagtanong ang coach kung naalala pa ba niya ang pangarap nitong irepresenta ang bansa. Kung patuloy siyang gagawa ng gulo, kalimutan na niya ang pagsali sa National Sports Festival. Ngayon, sa ilalim ng sumisikat na araw, tumutulo ang pawis sa mukha ni Junam. Habol niya ang kanyang hininga, na parang sinusubukang ilabas ang lahat ng inis sa loob niya. Hindi nagtagal, kumalat sa buong paaralan ang mga hindi inaasahang bali-balita. Ayon sa isang chismis, isang masamang tingin lang daw ang ginawa ni Junam noong gulo sa classroom. Ang tingin iyon ang nagpatakbo sa 4 na siga dahil sa takot. Pero biglang dumating ang isang walang takot na transfer student. Sa halip na umatras, ilang araw pa niya itong patuloy na hinahamon. Inayos ng isang nakasalaming estudyante ang kanyang salamin at nagbahagi ng ibang chismis. Ayon sa kanya, sobrang nagpapapansin at hinahamon ng transfer student si Junam para sa isang dahilan. May gusto siya kay Gong Junam. Nagulat ang lahat ng nag-uusap-usap tungkol sa chismis dahil sa nakakagulat na pahayag. Narinig ni Junam ang bawat salita nila habang nakadukdok siya sa kalapit na upuan at nagkukunwaring tulog. Napansin din ng dalawang babae na iba ang naging reaksyon ni Junam ngayon. Nabalitaan pa nila na habang nasa klinik ang transfer student, ilang beses na palakad-lakad si Junam sa labas. Habang nagtataka pa rin sila, biglang binuksan ni Gi-hyun ang pinto ng classroom at tinawag si Junam. Nagreklamo siya, kasalanan mo ang lahat ng ito. Hindi ako makatulog kagabi dahil sa'yo. 100 taon ka pang maaga para kayanin ang lahat ng kaya kong gawin. Dahil sa mga malisyosong salitang iyon, namula ng husto si Junam at ang dalawang babae. Biglang tumayo si Junam mula sa upuan niya. May madilim na mukha, dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Gi-hyun. Pero nilagpasan lang niya ito at malakas na isinara ang pinto ng classroom. Saglit na natulala si Gi-hyun dahil sa tuluyang pagbaliwala sa kanya. Sumigaw agad siya at hinabol ito, at sinabing oras na para tapusin nila ang gulo.
Pero pagdating nila sa ground floor, mabilis na hinawakan ni Junam si Gi-hyun at ibinalibag ulit sa sahig. Matapos makasigurong walang ibang nakakakita, namula si Junam at nanginginig na nagtanong, "Sinasadya mo ito, no? Ilang araw ka nang nagsasalita ng kung ano-ano. Gusto mo ba talagang mamatay?" Nakita ni Soobin ang lahat ng nangyari habang nagtatago sa tabi-tabi. Sobrang nag-alala siya kay Gi-hyun kaya patago niya itong sinundan sa labas. Pero hindi alam ni Soobin na may dalawa pang tao na nagtatago sa kanto at nakita rin ang lahat. Napansin ng malaking estudyante na parang medyo masaya pa si Junam. Inakala niya na may kinalaman ito sa bagong bata, pero hindi sumang-ayon ang nakasalaming estudyante na nagbabasa sa tabi niya. Ipinaalala niya sa matipunong estudyante na bilang kapitan ng judo club, dapat itong makialam at awatin sila. Kung may magsumbong ng karahasan laban sa judo club, tiyak na parurusahan na naman si Junam. Napilitang pumayag ang malaking estudyante, ngunit ang bagong salta ang mismong naghanap sa kanya. Wala siyang masyadong magagawa tungkol doon. Gayunpaman, tila napakatibay ng bagong salta, at nagustuhan ng malaking estudyante ang kanyang determinasyong lumaban. Sa mga oras na yon, nagrereklamo pa rin si Gi-hyun kung bakit hindi niya kailanman matalo si Junam. Para kay Soobin, napakalinaw ng sagot lalo na sa isang taong walang kaalam-alam sa judo. Nakita ng guro na naglalaro pa rin ang dalawang binata habang nakatayo sa kanilang parusa, kaya pinagalitan niya ulit sila. Tahimik na nagtanong si Gi-hyun kay Soobin kung paano niya matatalo si Junam. Ipinaliwanag ni Soobin na kung nais siyang talunin ni Gi-hyun, hindi niya kailanman dapat hayaang sirain nito ang kanyang balanse. Ang judo, sa bandang huli, ay isang sport na nakasentro sa pagpapatumba ng kalaban sa lapag. Upang hindi maihagis, kailangang maging mabilis at maagap ni Gi-hyun sa bawat sitwasyon. Naisip ni Gi-hyun na napakakomplikado naman pakinggan noon. Sa kanyang isipan, kailangan lang niyang manlaban kapag nahawakan na, at saka patulugin ang kalaban gamit ang isang buong lakas na suntok. Iminungkahi ni Soobin na isipin niya ang judo bilang alon sa karagatan. Pagkabigkas niya ng mga salitang iyon, isang imahinasyong alon ang humampa sa kanilang dalawa. Wala pa ring ideya si Gi-hyun kung ano ang ibig sabihin ni Soobin. Nang lumingon siya, biglang nawala si Soobin. Umalinggaw ang boses ni Soobin mula sa imahinasyong dagat sa kanyang likuran. Kung puro panlalaban lang ang gagawin ni Gi-hyun, tuluyan siyang tatangay ng mga alon. Makararating lamang siya sa malayo kung matututo siyang sumakay sa agos. Ganyan din gumagana ang judo. Kailangan niyang salagin ang lakas ng kanyang kalaban habang binabasa ang direksyon ng daloy ng puwersang iyon. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa puwersa at pagbabago ng direksyon sa tamang pagkakataon, magagamit niya ang lakas ng kanyang kalaban laban sa kanila mismo. Pagsapit ng gabi, nakahiga si Gi-hyun sa kanyang kama, gising na gising. Marahil dahil sa sinabi sa kanya ni Soobin, sinimulan niyang pag-aralang mabuti ang video ng laban ni Junam. Bago pa niya namalayan, lumipas na ang buong magdamag at sumapit na ang umaga. Tinawag ni Gi-hyun si Junam habang naglalakad ito sa unahan niya at marahas na humamo ng panibagong laban. Noong unay wala sanang balak na sumagot si Junam. Ngunit sa sumunod na segundo, sumusugod na si Gi-hyun patungo sa kanya habang nakataas ang kamao. Ang kanyang kawalan ng katinuan ay labis na nagpagalit kay Junam. Kung determinado ang baliw na ito na mamatay, masaya niya itong pagbibigyan. Akmang pipigilan sana siya ni Junam, ngunit biglang hinawakan ni Gi-hyun ng dalawang kamay ang kanyang braso nang saglit siyang naisahan. Mabilis na humakbang paabante ang kanang binti ni Gi-hyun sa ilalim ng gulat na tingin ng tatlo pang estudyante. Ginamit niya ang isang binti bilang pansuporta at puwersahang inangat si Junam mula sa lupa. Wala pa rin talaga siyang naintindihan tungkol sa daloy ng puwersa. Gayunpaman, hanggat nanlalaban siya na parang isang ulol na aso, sapat na yon. Kahit si Junam ay hindi inaasahang ililipat nito ng paatras ang kanyang sentro ng bigat sa isang iglap. Hindi roon tumigil si Gi-hyun. Idineklara niyang isa siyang perfectionist at ang isang perpektong tao na katulad niya ay may isang kahinaan lamang. Minsan ay nagpapabaya siya sa kanyang pag-ingat. Pagkasabi noon, ibinaba niya ang sarili sa isang half squat at buong lakas na inangat si Junam mula sa lupa. Habang nakatingin ang iba sa sobrang pagkagulat, mahigpit siyang hinawakan ni Gi-hyun at tinangkang ihampas ng patalikod. Ngunit sa sumunod na segundo, naramdaman niyang may mali. Inakala niyang madali niya itong madadaig para lang matuklasang mas mabigat pala ito kaysa sa inaasahan niya. Bago pa siya makakilos, iniere ni Junam ang kanyang mga binti at mariing itinapak ang dalawang paa sa lupa. Ibinaba nito ang kanyang katawan at ginamit ang sariling puwersa ni Gi-hyun upang ibalibag siya ng pabaliktad. Isang matalim na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang ganting atake ni Junam ang nagpabagsak ng marahas kay Gi-hyun sa lupa. Kasuklam-suklam mang aminin, pero ang hamong ito ay nauwi sa panibagong pagkatalo. Bago pa man makapagsalita si Junam o ang iba pa, isang galit na sigaw ang sumabog mula sa kanilang likuran. Isang ginang ang nakasaksi sa buong komprontasyon. Nakilala ni Junam ang boses at bumuntong hininga na lamang ng walang magawa. Dahil sa gulong ginawa nila, ipinatawag ang dalawang estudyante sa opisina ng diyan ng mga freshmen, si Yeom Jung-ja. Agad niya silang tinalakan dahil sa pagbabaliwala sa kanilang pag-aaral at sa paggamit ng dahas para lutasin ang lahat.
Ayon sa kanya, ang judo club daw ay pugad ng karahasan at delinkwensya. Wala raw asal o moralidad ang mga miyembro nito, at walang pinagkaiba sa mga halimaw na umaasa lang sa pisikal na lakas. Naalala ni Jungjie na nasangkot din kamakailan si Junam sa isa pang away. Noong mga panahong iyon, malinaw na binalaan na niya si Junam na ang isa pang insidente ay hahantong sa malubhang kaparusahan. Nang bantaan ng DN ang kanyang kwalifikasyon para sa National Sports Festival, sumikip ang dibdib ni Junam. Nanatili siyang tahimik ng ilang saglit bago yumuko at humingi ng tawad. Ngunit, ginamit ni Iom Jungjie ang kanyang kapangyarihan bilang opisyal ng paaralan upang pangaralan si Junam tungkol sa tungkulin at moralidad, habang binabaliwala ang kanyang talento sa judo at ang halaga ng kanyang mga gintong medalya. Tumayo lang sa malapit si Gi-hyun at nagkunwaring inosente. Sinabi niyang kalilipat lang niya kamakailan at hindi siya isang basagulero. Nangako rin siyang ayusin ang lahat ng pinsala sa paso ng mga bulaklak. Inutusan siyang magpakabait ni Iom Jungjie at tinawag siyang walang galang na bata. Halos lahat ng kanyang binibitiwang salita ay nagpapahiwatig na ang dalawang estudyante ay nagmula sa mga pamilyang walang kwenta. Inihambing niya ang isang pamilya sa isang bakod, sinasabing kung kulang ang bakod, walang tutubong maayos sa loob nito. Malinaw ang kanyang ibig sabihin. Ang batang nagmula sa wasak na tahanan ay tiyak na may depekto rin sa pag-ugali. Litong-lito si Gi-hyun at walang ideya sa kanyang nais ipahiwatig. Ngunit si Junam, naintindihan ng buong-buo ang patalim sa bawat salita. Sa isang madilim na ekspresyon, muling humingi ng tawad si Junam. Kagaya nga ng sinabi ninyo, Dian, lumaki po ako sa isang hindi kumpletong pamilya. Ibig sabihin, ang lahat ng asal at kagandahang asaling taglay ko ay natutunan ko mismo sa inyo. Kaya marahil marami pa akong pagkukulang. Mula ngayon, mas magsusumika pa akong matuto mula sa inyo. Sa pagbabaliktad ng sariling lohika ng Dian laban sa kanya, naiwan si Iom Jungjie na sobrang galit na halos hindi na makabuo ng salita. Nang maghahanda na sanang bumuga ng panibagong galit na sermon si Iom Jungjie, may nagbukas ng pinto ng opisina at sumingit sa kanya. Ang bagong dating ay si Ki Hakson, ang 19 na taong gulang na kapitan ng judo club. Nakangiti siyang humingi ng paumanhin at nagpaliwanag na narinig niyang naroon ang isa sa mga bata nila. Pumaroon siya para hanapin ito at umasang mapagbibigyan siya ni Iom Jungjie ng sandaling oras. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo sa pasilyo si Gi-hyun at Junam bilang parusa. Nagtanong si Gi-hyun kung ganoon ba umasal ang lahat ng guro sa paaralan. Trinato kasi sila ni Iom Jungjie na parang sinunog nila ang buong gusali. Nanatiling tahimik si Junam at tuluyang binaliwala siya. Habang galit na humihingi ng sagot si Gi-hyun, natapos na ni Hakson ang kanyang pakikipag-usap at lumabas na sa opisina. Pumalakpak siya para patigilin ang dalawang estudyante at inanunsyong magsasagawa sila ng community service sa campus pagkatapos ng klase sa loob ng isang linggo. Dapat sanay makakatanggap sila ng mga disciplinary demerit. Pinagsikapan ni Hakson na idaan sa pakiusap ang parusa para mapababa ito sa community service. Sa kabila ng pagiging biktima sa insidente, hindi nagreklamo si Junam tulad ni Gi-hyun. Bumuntong hininga na lamang siya at tahimik na tinanggap ang parusa. Sinabihan ni Hakson si Junam na kailangan nitong tapusin ang kanyang community service bago pumasok sa ensayo. Dahil siya ang naging sanhi ng sitwasyon, kailangan niyang akuin ang responsibilidad. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung mayroon siyang gustong sabihin. Tahimik na sumagot si Junam, pasensya na, opa. Tumalikod siya at naglakad palayo. Laking gulat ni Gi-hyun nang marinig kung paano nito tawagin si Hakson ng ganoon kalapit. Halata ni Hakson na tila nagagalit si Junam. Gayunpaman, naiintindihan niya ang naging reaksyon nito. Nabubuhay siya para sa ensayo. Kaya naman syempre, ayaw niyang nababawasan ang oras ng pag-ensayo niya dahil sa parusa. Nabagot si Gi-hyun sa usapan. Dahil ayos na ang lahat, naghanda na rin siyang umalis. Biglang pinigilan siya ni Hakson at tinanong kung gusto niyang subukan ang judo. Agad na napabato si Gi-hyun. Lumingon siya ng may halong pagkalito sa mukha. Ipinaliwanag ni Hakson na madalas niyang makita si Gi-hyun na hinahamon si Junam kamakailan. Nakakahanga ang determinasyon niya, at mukhang hindi naman siya lubos na walang talento. Ngayon, habang tinatapos ang kanyang community service, naalala ni Gi-hyun ang mga salitang iyon at hindi mapigilang purihin ang sarili. Pagdating sa natural na talento, halatang angat siya sa lahat. Pero noon, tinanggihan ni Gi-hyun ang alok at sinabing wala siyang interes sa mga bagay na tulad ng judo. Nadismaya si Hakson, pero hindi na niya ito pinilit. Nakiusap na lang siyang huwag nang inisi ni Gi-hyun si Junam. Hindi ito maintindihan ni Gi-hyun at agad na nagtanong kung bakit. Saglit na tumahimik si Hakson bago ipaliwanag na hindi niya kadalasang iniisip ang masama kapag paminsan-minsan ay nag-aaway ang mga bata. Pero may isang bagay na pilit nilalabanan si Junam sa sarili niyang paraan. Marahil dahil naramdaman nito ang pagtitig ni Gi-hyun, sumulyap si Junam sa gawin niya. Nang makita niyang nakatutok pa rin siya sa pagbunot ng damo, wala na itong sinabi. Di nagtagal ay natapos na rin ng dalawa ang parusa nila para sa araw na yon. Sa ilalim ng lumulubog na araw, naglakad sila sa campus kung saan nauuna si Junam at nakasunod si Gi-hyun. Habang nakatitig si Gi-hyun sa likod ni Junam, bumalik ang isip niya sa naging usapan nila ni Hakson kanina.
Bago siya umalis, sinabi ni Hakson na kung gusto talaga niyang makaharap si Junam, sumali siya sa judo club. Hanggat legal ang laban at sumusunod sa mga patakaran, palaging tatanggapin si Gi-hyun. Lalo lang naguluhan si Gi-hyun sa mga salitang iyon. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinagkaiba, kung maglalaban man sila sa loob o labas ng judo club. Wala rin siyang ideya kung anong uri ng laban ang kinakaharap ni Junam. Mas mahalaga ba talaga yon kaysa sa talunin ang kalabang nasa harapan niya? Dahil hindi na makapagpigil, tinawag siya ni Gi-hyun at muling hinamon. Huminto si Junam sa paglalakad pero hindi siya lumingon. Sumigaw si Gi-hyun, tatakbo ka na lang ba dahil sa mga kalokohang narinig mo sa opisinang iyon? Humarap ka at labanan mo ako ng patas. Hoy, binabaliwala mo ba ako? Labanan mo ako. Sumugod si Gi-hyun at nagpakawala ng isa pang suntok. Pero bago pa tumama ang kamao ni Gi-hyun sa mukha ni Junam, bigla siyang huminto. Hindi niya maintindihan kung bakit nakatayo lang doon si Junam at hindi gumagalaw. Mahinahong sinabi sa kanya ni Junam na sige, suntukin na siya nito. Napabato si Gi-hyun sa sagot niya. Tinanong siya ni Junam kung gusto niya ba itong talunin. Kung iyon ang layunin niya, dapat na niyang ituloy ang suntok, angkinin ang panalo, at umalis na. Pakiramdam ni Gi-hyun ay parang dinurog nito ang kanyang pride. Gusto niyang malaman kung ganoon ba siya kakatwa sa paningin nito. Sumagot si Junam na hindi talaga iyon nakakatawa. Ang gusto niya ay talunin ito, at pumayag naman siyang magpatalo na lang. Binigyan na siya ng perpektong pagkakataon, kaya bakit nagagalit pa rin siya? Nang hindi binibigyan ng oras si Gi-hyun para intindihin ang mga sinabi niya, nagpatuloy si Junam. Inamin niyang wala siyang ideya kung paano tinitingnan ni Gi-hyun ang mundo. Gayunpaman, masyado siyang abala para mag-aksaya ng oras sa mga pambatang suntukan kasama siya. Sapat na ang linisin ang kalat sa harapan niya. Pwedeng suntukin siya ni Gi-hyun at umalis, o di kaya'y lumayas na lang agad-agad. Nasa kanya ang pagpapasya, at alinman doon ay titiyakin na walang mawawala sa kanilang dalawa. Naalala ni Gi-hyun ang sinabi ni Hakson, at tuluyan siyang natahimik. Sa huli, ang tanging nagawa niya ay magpakawala ng walang kabuluhang hiyaw, na tila pilit nilalabas ang lahat ng inis sa dibdib niya. Tiningnan lang siya ni Junam ng walang emosyon. Nabigyan na siya ng pagkakataon, at siya ang pumili sa gusto niyang gawin. Mula ngayon, gusto niyang lumayo na ito sa paningin niya. Unti-unting naglaho ang mga yapak niya sa di kalayuan, at naiwang mag-isa doon si Gi-hyun. Matagal siyang nakatayo doon habang alanganing nagkakamot sa likod ng kanyang ulo. Kinalaunan, tiningala niya ang training hall na pinasukan ni Junam. Hindi maintindihan ni Gi-hyun kung anong pinagkaiba nito sa kanya, bukod sa pag-alam sa ilang teknike sa judo. Bakit judo ng judo ang bukang bibig ng lahat? Hibang doon si Subin, at ganoon din si Hakson. Walang ni isang pumasok sa isip ni Gi-hyun. Hindi niya talaga naging kalakasan ang mag-isip. Tumigil na siya sa pag-isip at puwersahang binuksan ang pinto ng training hall. Pagkatapos ay isinigaw niya ang pangalan ni Junam. Idineklara niyang hindi pa tapos ang usapan nila. Tatalunin niya ito sa sarili nilang teritoryo gamit ang mga pamamaraan nila. Habang patuloy na sumisigaw si Gi-hyun, isang kamay ang biglang dumapo sa balikat niya mula sa likuran. Bago pa siya makakilos, kinalagkad siya pabalik sa labas ng training hall ng isang estranghero. Mahigpit na hinawakan ng estranghero ang kwelyo ni Gi-hyun at nagbigay ng matinding babala. Hindi ito isang silid-aralan kung saan pwede siyang gumawa ng gulo kailanman niya gusto. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga tagalabas ang pagpasok sa training hall. Namukhaan ng mga miyembro ng club ang dumating bilang si Taeyang at agad na napansing galit ito. Inakala nilang pumunta ito doon para hanapin si Junam. Pinagmasdan ni Hakson ang pangyayari at sinabing dumating din pala sa wakas si Gi-hyun. Inutusan ng coach sa tabi niya ang lahat na tumigil sa pagtingin at mag-focus sa ensayo. Tinanong ng coach si Hakson kung sino ang pasaway na nasa may pintuan. Ipinaliwanag ni Hakson na siya yung transfer student na nagko-community service kasama ni Junam. Nabalitaan ni Hakson na hinamon na naman ni Gi-hyun si Junam at nahuli sila. Sinabihan niya ang bata na kung gusto talaga niyang lumaban, pumunta siya sa judo club. Tila sineryoso nga ni Gi-hyun ang paanyaya. Inakusahan ng coach si Hakson na kumilos ng walang pahintulot at ginagawang biro ang pagsali sa club. Ipinunto ni Hakson na tila kasing timbang ni Taeyang si Gi-hyun. Hindi pa rin nakumbinsi ang coach. Kailangan muna nila siyang subukan at hindi pwedeng tanggapin na lang basta ang isang kilalang pasaway. Pagkatapos ay sumigaw ang coach papunta sa dalawang lalaking nagtatalo pa rin sa pintuan. Bago pa makapagpaliwanag si Taeyang, isinigaw ni Gi-hyun na lumabas si Junam at labanan siya ng patas. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ng coach at pinaalalahanan na isa itong training hall para sa judo. Sa loob ng hall na ito, matutukoy lamang ang tagumpay sa pamamagitan ng judo. Kung street fight ang hanap ni Gi-hyun, maaari na siyang umalis. Kung gusto niyang makipag-sparring kay Junam, kailangan muna niyang pumasa sa entrance test ng club. Makalipas ang ilang sandali, nagpalit na si Gi-hyun ng uniforme ng judo. Tumayo siya ng tuwid at buong pagmamalaking sinabi na kahit anong ipasuot ay gwapo pa rin siya. Agad na napansin ng coach ang maling pagkakabuhol ng sinturon niya. Ipinaliwanag ng nakasalaming estudyante na tama ang unang pagkatali rito, pero hinila itong masyadong paitaas ng freshman. Nagreklamo si Taeyang dahil siya pa ang napili para subukan ang baguhan gayong marami namang ibang miyembro sa club.
Agad siyang pinagalitan ng coach dahil panay ang pagbubulakbol niya tapos ang dami pa niyang sinasabi. Baguhan pa lang naman si Gi-hyun, kaya kailangan lang siyang saglit na makasparing ni Tae-yang para makita kung may ibubuga ito. Nagreklamo rin si Gi-hyun. Ipinaalala sa kanya ng coach na gusto niyang makipag-sparring kay Junam. Kung makakapasa siya sa entrance test, maaari na siyang makipagsanay kahit kanino niya gusto. Simple lang ang pagsubok. Sa loob ng 5 minuto, kailangan lang maihagis ni Gi-hyun si Tae-yang ng isang beses o mapalapat ang likod nito sa banig. Tumatagal ng 4 na minuto ang karaniwang laban sa judo, pero binigyan siya ng coach ng ekstrang 1 minuto para masubukan ang potensyal niya. Hindi mahalaga ang mga puntos at pamamaraan sa pagsubok na ito, pero mahigpit na ipinapatupad ang tamang etika ng judo. Ang bawat laban ay nagsisimula at nagtatapos sa isang pagyuko. Ipinagbabawal ang pananakit o sadyang pagpapilay sa kalaban. Bawal din ang pagkapit sa ibaba ng sinturon ng kalaban. Panghuli, sa oras na sabihin ng coach na tumigil, kailangang huminto agad ng magkalaban. Napansin ni Tae-yang ang porma ni Gi-hyun kaya tinanong niya kung kaliwete ba ito. Naiinis na sumagot si Gi-hyun na wala siyang pakialam. Idineklara ng coach ang simula ng pagsubok at agad na sumugod si Gi-hyun. Banayad na umatras si Tae-yang at iniwasan ang suntok ni Gi-hyun. Kasabay nito, kaswal na iniunat ni Tae-yang ang isang paa at nalinlang siya. Nawalan ng balanse si Gi-hyun at bumagsak ng malakas sa banig. Nang makita kung gaano kabilis bumagsak si Gi-hyun, sinabihan siya ni Tae-yang na kumalma. Binaliwala ni Gi-hyun ang babala. Umungal siya at sumugod ulit, saka mahigpit na kinapitan si Tae-yang sa kwelyo. Ibinaba ni Tae-yang ang kanyang sentro ng grabidad at kinandado ang braso ni Gi-hyun. Tila nababagot na siya sa pagsubok, at unti-unting dumilim ang kanyang ekspresyon. Bumanlansi siya sa isang paa at iniangat ng mabilis ang kanang binti niya, kaya umikot si Gi-hyun sa ere. Walang oras si Gi-hyun para mag-react bago muling bumagsak ng malakas sa banig. Galit niyang inakusahan si Tae-yang na hindi nito siniseryoso ang laban. Itinanggi ito ni Tae-yang at sinabing si Gi-hyun ang hindi sumiseryoso sa pagsubok. Nang iutos ng coach na ituloy ang pagsubok, muling sumugod si Gi-hyun. Napansin ng isang matabang manonood na matagal na simula ng huling makipag-sparring si Tae-yang kahit kanino. Ang pangalan niya ay Choi Don-sik, isang 17 taong gulang na super heavyweight competitor na tumitimbang ng 100 kilo. Hindi pa rin bilib si Jo Yoon-heok na nanonood ng video sa likuran niya. Bihirang umaten sa ensayo si Tae-yang at ang baba ng mga marka niya. Kaya wala namang kahanga-hanga tungkol sa kanya. Si Yoon-heok ay isang 17 taong gulang na lightweight competitor na tumitimbang ng 60 kilo. Agad namang inasar ni Kim Chong-a si Yoon-heok. Inakala niyang katawan lang nito ang magaan, pero mukhang magaan din pala ang utak nito. Iba sa kanya si Tae-yang na nakakakuha lang ng mababang marka dahil nakakabagot para rito ang mag-aral. Si Chong-a ay isang 17 taong gulang na female heavyweight competitor na tumitimbang ng 78 kilo. Kung si Junam ang hindi mapapantayang alas ng women's division, si Tae-yang naman ang bituin ng men's division. Pareho nilang tinalo ang lahat ng kalaban at nanalo sa kani-kanilang division sa National Junior Sports Festival. Samantala, nagsimulang questionin ni Gi-hyun ang lahat habang tuluyan siyang dinodomina ni Tae-yang. Wala na siyang ideya kung ano ang ginagawa niya. Lumipas ang bawat segundo hanggang sa umabot ang timer sa 2 minuto at 31 segundo. Napagtanto ni Gi-hyun na walang umayon sa gusto niya mula nang lumipat siya sa paaralang ito. Sa unang araw niya, tinalo siya ni Junam sa isang galaw lang. Pagkatapos, sinabihan siya ni Subin na wala siyang kaalam-alam sa judo. Ngayon ay inihagis na siya ni Tae-yang na parang isang punching bag. Nakakagigil talaga. Sa ganitong pagmamaliit sa kanya, pakiramdam ni Gi-hyun ay mas mabuti pang mamatay na lang siya. Matapos ihagis pabagsak ulit, naisip pa niyang sumuko na lang sa pagsubok. Nagreklamo naman si Tae-yang sa coach na patuloy na nanununtok si Gi-hyun sa gitna ng judo spar kaya dapat na itong sipain palabas. Tahimik siyang minura ni Gi-hyun at sumumpang pagbabayarin ang gago na yon. Galit niyang inihampas ang kanyang kamao sa banig. Isang tao sa likuran niya ang pabirong nagtanong kung nagsanay ba siya sa boxing. Nagulat si Gi-hyun sa hindi inaasahang boses, at lumingon siya para naiinis na itanggi ito. Tumawa si Hakson at sinabing nakakaaliw talaga si Gi-hyun. Hindi naman ito opisyal na kompetisyon. Kaya bakit mahalaga kung maituturing na tamang judo ang estilo ng pakikipaglaban niya? Nagreklamo si Gi-hyun na naipaliwanag na nila ang mga panuntunan. Sinabihan siya ni Hakson na tumigil na sa paggaya ng mga teknik na hindi niya naintindihan at lumaban gamit ang nakasanayan niyang estilo. Hindi rin naman alam ni Gi-hyun kung paano kumapit ng tama, kaya dapat na siyang tumigil sa pagtayo lang at pagpapahuli kay Tae-yang. Baka may pag-asa pa siya kung maiiwasan niyang mahawakan, pero kapag nakontrol na siya ni Tae-yang, magiging imposible na ang tagumpay. Masyadong mainay si Hakson para kay Gi-hyun at sinabihan niya itong manahimik. Narinig din ni Tae-yang ang lahat at hiniling sa coach na pareho silang palayasin. Huminga ng malalim si Gi-hyun at muling tumayo. Tumigil na siya sa pag-aalala sa mga komplikadong detalye. Kahit paano niya pagawin, kailangan lang niyang maihagis si Tae-yang ng isang beses. Itinaas niya ang kanyang mga kamao sa formang boxing na kabisado niya. Mula sa sandaling iyon, lalaban siya sa sarili niyang paraan.
Maliban kina Hakson at Kim na yun, hindi makapaniwalang nakatitig sa porma niya ang tatlo pang estudyante. Nagsimula na ring pag-usapan ng mga miyembro sa paligid ang kakatuwang kilos niya. Mas lalong nakaramdam ng pagkayamot si Taeyang sa buong sitwasyon. Sa oras na nawala ang atensyon niya, nagpakawala si Gi-hyun ng suntok diretsyo sa mukha niya. Mabilis na itinaas ni Taeyang ang isang braso para sanggay nito. Gayunpaman, naibaba na ni Gi-hyun ang kanyang katawan. Alam niyang kahit sino pa ang makaharap niya, ang pagkahuli sa kanya ay hahantong sa agarang paghagis. Ang suntok na iyon ay isang patibong lang. Simple lang ang plano niya. Una, kailangan niyang maiwasang mahawakan. Biglang napagtanto ni Taeyang na mas mabilis pala si Gi-hyun kaysa sa inasahan niya. Matagumpay na nagawa ni Gi-hyun ang unang hakbang ng plano niya at mahigpit na hinawakan si Taeyang. Agad na bumaba ang tingin niya papunta sa mga binti ni Taeyang. Gulat na nanood ang iba pang miyembro ng club. Mabilis na humakbang paabante si Gi-hyun at malakas na winalis ang likurang binti ni Taeyang. Sa wakas, oras na para maranasan ni Taeyang ang pakiramdam ng mapatid. Agad na nabasa ni Taeyang ang intensyon niya. Pero hindi magiging sapat ang ganoong antas na pag-atake. Iniangat niya ang inaasintang binti palayo sa pagwalis at matatag na inayos muli ang kanyang tindig. Saka siya sumugod ng mabilis, tuluyang sinira ang balanse ni Gi-hyun at nagsagawa ng isang malinis na osotogari. Walang awang nagpatuloy ang pag-ikot ng timer. 5 segundo na lang ang natitira. Nakahiga sa banig si Gi-hyun, naghahabol ng hininga. Kalmadong tumayo si Taeyang sa tabi niya at ipinaalala na mayroon na lang siyang 5 segundo. Ano pa kaya ang posibleng subukan ni Gi-hyun sa ganoon kaikling oras? Sumagot si Gi-hyun ng isang galit na pagmumura. Pinatigil ng coach ang pagsubok at pinagalitan si Gi-hyun. Hindi ito basag ulo sa kalsada, kaya kailangan na niyang tumigil sa panununtok sa bawat pagkakataon. Sinabi rin ng coach na nabigo si Gi-hyun na sirain ang balance ng itaas na bahagi ng katawan ni Taeyang. Kung gusto niyang pumasok, kailangan niyang idiin papalapit ang ulo niya at humakbang ng mas malalim. Katwiran ni Gi-hyun, kailangan muna niyang maintindihan ang mga utos na yon bago niya masunod ang mga ito. Agad na nagtalo ang dalawa. Tumawa si Hakson at inasar ang coach dahil tinuturuan na agad nito si Gi-hyun. Tinanong niya si Oh Jae-hoon kung napansin nito na sinusubukang gayahin ng bata ang isang knee pit throw. Hindi humanga si Jae-hoon at iginiit na isa lamang itong pagbabanggaan gamit ang purong lakas, hindi isang tunay na teknike. Wala ring makitang rason si Jae-hoon para sa pagsusulit na ito. Halatang walang tunay na interes ang freshman na matuto ng judo. Sinabihan siya ni Park Seon na masyado siyang mahigpit at sinabing itigil na ang pagiging masyadong negatibo sa lahat ng bagay. Isa lamang itong pagsusulit. At kung patuloy silang manonood, baka may mangyaring kawili-wili. Napabuntong hininga na lang si Jae-hoon at naisip na masyadong optimistiko ang kanyang kapitan. Tinanong ni Taeyang kung gusto pa bang ituloy ni Gi-hyun. 5 segundo na lang ang natitira, kaya mas mabuti pang sumuko na siya. Diretsahang sumagot si Gi-hyun na mali ang pagkakaintindi sa kanya ni Taeyang. Hindi siya nagpupursige ng husto dahil gusto niyang sumali sa judo club. Ito ay purong usapin ng kanyang pride. Pinaliwanag ni Taeyang na iba ang ibig niyang sabihin. Walang kwenta ang lahat ng ginagawa ni Gi-hyun. Kaya ano ba ang kaya niyang magawa sa natitirang 5 segundo? May isang sagot lang si Gi-hyun. Kahit 5 segundo na lang ang natitira sa kanya, ipaglalaban niya ang bawat segundo nito. Kung mabigo siya ngayon, susubok siya ulit bukas. Kung hindi pa sapat ang bukas, babalik siya sa susunod na araw. Patuloy siyang lalaban hanggang sa manalo siya. Kahit si Junam na nasa gilid o si Taeyang na nakatayo sa harap niya, mas mabuting maghintay sila at tingnan kung ano ang kaya niyang gawin. Kahit harapin nila siya sa loob o sa labas ng eskwelahan, titiyakin ni Gi-hyun na matatandaan ng lahat ang pangalan niya. Napagtanto ni Taeyeon na ang pagpapahaba pa nito ay magdudulot lang ng mas malaking gulo. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw sumuko ni Gi-hyun. Tapos na ang laban at mas madali na lang ang sumuko. Bakit masyado pa ring pinipilit ni Gi-hyun ang sarili niya? Nagsimulang maghanap si Taeyang ng pinakamagandang solusyon. Kailangan na niyang tapusin ang usaping ito habang pinipigilan ang anumang karagdagang problema. Nang utusan ng coach na ituloy ang pagsusulit, hindi nagdalawang isip si Taeyang. Pagkabigay ng hudyat, sinuntok niya ng sapul sa mukha si Gi-hyun. Ang hindi inaasahang pag-ataking iyon ay nagpaiwan sa lahat sa training hall na natigilan sa gulat. Pansamantalang nabalot ng katahimikan ang buong hall maliban sa tunog ng pagbagsak ni Gi-hyun sa banig. Bago pa makabawi si Gi-hyun mula sa suntok, naubos na ang 5 minutong palugit. Agad na nag-anunsyo si Taeyang na sumusuko na siya. Pagkatapos ay formal siyang yumukod kay Gi-hyun. Nilagpasan siya ni Taeyang at binati pa siya bago ito umalis. Nanginig sa galit si Gi-hyun at namula ng husto ang kanyang mukha. Ito na ang perpektong solusyon ni Taeyong. Ang pagpapanatili ng lahat sa inaasahang hangganan ay mas madali kaysa hayaan si Gi-hyun na patuloy na lampasan ang inaasahan nila. Hindi pinansin ni Taeyong ang mga taong sumisigaw sa likuran niya at tuluyan ng umalis ng training hall. Sa huli, nanalo si Gi-hyun dahil sa phone ni Taeyong at matagumpay na nakapasa sa entrance test. Napaparusahan din si Taeyang dahil sa sinadyang paglabag sa mga patakaran.
Kinaumagahan, nilapitan ni Subin si Gi-hyun sa silid-aralan at tinanong kung totoo ba ang mga chismis na sasali na siya sa judo club. Madiing tinanong ni Gi-hyun kung saan niya iyon narinig at naiinis na pinabulaanan ang chismis. Nagulat si Subin. Narinig din niya na nakapasok si Gi-hyun sa club dahil gumawa ng foul ang kalaban niya. Pero mukhang hindi naman totoo ang chismis na yon. Bumagsak ang pakiramdam ni Gi-hyun. Sinasadya ba ng batang ito na idiin ang pinakamasakit niyang sugat? Matigas na iginiit ni Gi-hyun na wala siyang planong sumali sa judo club kailanman. Gusto lang naman niyang makalaban si Junam. Kani-kanina lang, pagkatapos ng entrance test, nagpalit ng damit si Gi-hyun sa locker room at pinagsisihan kung bakit hindi niya sinuntok ng buong lakas si Taeyang. Congratulations sa pagsali sa club. Mababaliw siya kung sasali siya. Subalit, bago pa man itapon ni Gi-hyun ang judo uniform na hawak niya, napabuntong hinina siya at dahan-dahang binaba ang kanyang kamay. Tahimik na tinitigan ni Gi-hyun ang uniform habang humihigpit ang hawak ng kanyang mga daliri sa tela. Nagsimulang tumakbo muli sa isipan niya ang bawat sandali ng laban nila ni Taeyang. Unti-unti, naintindihan na niya kung bakit siya naibabato palagi sa tuwing matutukoy niya ang kanyang mga naging pagkakamali. Agad na nanumbalik ang determinasyon ni Gi-hyun. Hindi naman iyon isang malaking issue. Kung susubok siya ng isa pa, sigurado siyang magtatagumpay na siya. Tahimik na nagsalita si Hakson mula sa likuran niya at nakangiting nagtanong, nakakawili ang judo, di ba? Agad na sinampal ni Gi-hyun ang sarili niya sa mukha. Para piliting itigil ang mapanganib na kaisipang iyon. Pinaalalahanan niya ang sarili na sapat na ang lakas niya nang hindi nagpapraktis ng ganyang kakatawang sport. Bumalik ang isip niya sa silid-aralan kung saan may napansin siyang kakaiba. Maraming bakanting upuan sa harap niya at nagtaka siya kung saan nagpunta ang lahat. Pinaliwanag ni Subin na may kompetisyon ang judo club ngayon kaya siguradong hindi papasok sa klase ang mga miyembro nito. Walang pinakitang anumang reaksyon si Ikseon sa sagot. Gayunpaman, ang biglaang pagtunog ng telepono niya ay nakapagpainis sa kanya ng kakaiba. Wala sa sariling sinagot niya ang tawag. Agad na nagtanong ang nasa kabilang linya kung kailan niya planong ipasa ang club application niya. Tinitigan ni Gi-hyun ang kanyang telepono sa labis na pagkalito. Bago pa makasagot si Gi-hyun, nagpakilala ang tumatawag bilang ang judo club captain na si Ki Hakseon. Tinanong niya ulit kung kailan ipapasa ni Gi-hyun ang application at sinabihang tigilan na ang pag-aatubili. Ang isang tunay na lalaki ay dapat buo ang desisyon. Natigilan si Gi-hyun at madiing nagtanong kung paano nakuha ni Hakseon ang numero niya. Agad niyang tinanggihan ang imbitasyon. Kahit nung nagbanta si Hakseon na gagawa ng mga espesyal na hakbang, hindi nagpatinag si Gi-hyun at inutusan siyang burahin ang numero niya. Hindi nagalit si Hakseon. Sinabi lang niya na sige at ibinaba ang tawag. Tinitigan ni Gi-hyun ang telepono niya at naisip na talagang baliw na si Hakseon. Naiinggit na tiningnan siya ni Subin at nagbiro na nagkakausap na ng pribado si Gi-hyun at ang judo club captain. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawang lalaki, walang kamalay-malay na lumingon na ang ibang mga estudyante sa pintuan ng silid-aralan. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang diretsong naglalakad palapit sa kanila. Huminto ang leader sa tabi ni Gi-hyun at magalang na nagtanong, ikaw ba si Park Gi-hyun? Tama. Lumingon si Gi-hyun nang may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Hininaan ng lalaking nakaitim ang kanyang boses. Patawarin mo sana ang aming pag-abala. Pasensya na sa aming kapangahasan. Bago pa man maintindihan ni Gi-hyun ang mga nangyayari, ilang kalalakihan ang bumuhat sa kanya at inilayo siya doon. Punong-puno ng mga katanungan ang isip niya habang nasa biyahe. Wala siyang kaide-ideya kung ano ang nangyayari. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, hinatak siya palabas ng kotse ng mga lalaki. Sa wakas ay nakita ni Gi-hyun si Hakson na naghihintay sa unahan ng may mapag-anyayang ngiti. Doon lang naintindihan ni Gi-hyun kung ano ang nangyari. Tumingin siya sa paligid, tinanong kung nasaan sila, at idineklara na isa itong malinaw na pagkidnap. Tumawa si Hakson at ipinaliwanag na nagmamatiga si Gi-hyun na parang tamad na uod, kaya wala siyang ibang magawa. Humingi si Gi-hyun ng maayos na paliwanag, pero sinabihan lang siya ni Hakson na tumingin-tingin sa paligid. Samantala, may napansin sa karamihan na ang mga bagong dating ay mga estudyante mula sa Incheon High School. Agad nakilala ng mga manonood si Junam na nagpapahinga sa gilid ng competition area, at kumalat ang mga nasasabik na bulungan. Doon lang napagtanto ni Gi-hyun na nakatayo siya sa venue ng 43 Regiongi Student Judo Association President's Cup National Tournament. Sinabihan siya ni Hakson na huwag mag-alala at tiniyak na hindi niya pagsisisihang sumama. Kailangan lang ni Gi-hyun na manood ng mabuti at i-enjoy ang mangyayari. Hindi nagtagal ay pumasok na ang grupo sa spectator stands. Punong-puno ang venue at umalinggaw ang maiingay na boses sa buong arena. Hindi inaasahan ni Gi-hyun na makakahatak ng ganito karaming tao ang isang judo tournament. Tinanong ni Hakson sa mga kasamahan sa club kung kumusta ang mga naunang laban. Tinanong siya ni Oh Jae-hoon kung saan siya nagpunta, at itinuro na nagsimula na ang laban ni Nayon. Ipinaliwanag ni Hakson na sinundo lang niya si Gi-hyun. Laging iniiwasan ni Gi-hyun ang judo club, kaya nagpa siya si Hakson na dalhin siya rito para palawakin ang pananaw niya. Inudyukan din niya si Gi-hyun na batiin silang lahat.
Mariing hindi sang-ayon si Gi-hyun sa inasal niya. Si Hakson ang captain ng club, pero hindi siya lalaban at nagpagala-gala pa mag-isa. Nasa ibaba pa ang coach nila, kaya walang karapatan si Hakson na iwan ang pwesto niya nang walang paalam. Bilang captain, kailangan niyang maging responsable at maging magandang ehemplo sa ibang miyembro. Ngumiti lang si Hakson, iniba ang usapan, at sinabihan ang lahat na mag-focus sa laban. Sinundan ni Gi-hyun ang tingin nila papunta sa competition area. Gulat niyang napagtanto na ang kalaban sa mat ay si Kim Na-yeon, ang babaeng laging kasama ni Junam. Halatang dehado si Na-yeon sa laki at kanina pa siya kontrolado ng kalaban niya sa buong laban. Kung magpapatuloy ito, oras na lang ang hihintayin bago siya matalo. Pero nang isipin yon ni Gi-hyun, nakahanap ng buwelo si Na-yeon at niyakap ang kalaban niya. Ikinandado niya ang magkabilang braso sa baywang ng kalaban at ginamit ang balakang niya para buhatin ito ng buo sa ere. Pinihit ni Na-yeon ang katawan niya at malakas na ibinagsak ang kalaban sa mat. Hindi inakala ni Gi-hyun na ang ganito kaliit na tao ay may ganoong nakakabilib na lakas. Agad niyang tinanong kung paano niya yon ginawa. Na-realize ni Hakson kung gaano kawalang alam si Gi-hyun sa judo at ipinaliwanag na ang galaw na yon ay Ushiro Goshi, isang classic na hip technique. Pag nagawa ng tama, kaya nitong maglabas ng ganoong klaseng lakas. Ang uranage na sinubukan ni Gi-hyun kay Junam ay isang katulad na throwing technique. Habang nagtatalo pa rin ang dalawa, sinabi ni Jae-hoon na kailangan muna niyang umalis sandali. Naisip ni Hakson na malapit na ang laban niya at hiniling na pagpalain siya sa finals. Tinanong ni Gi-hyun kung gaano kalakas si Jae-hoon. Kaswal na sumagot si Hakson na magaling din siya. Tapos ay tinuro ni Hakson si Taeyang na natutulog sa likod at may ibinunyag na nakakagulat. Na-eliminate na si Taeyang noong preliminary round. Nawala kasi ang focus niya nung nanonood siya sa laban ni Junam sa tabi niya. Matapos makatanggap ng 3 magkakasunod na penalty sa referee, automatic na natalo si Taeyang. Nang sandaling yon, dahan-dahang nagising si Taeyang mula sa pagtulog. Nang makita ang inaantok nitong mukha, napangisi ng nakakainsulto si Gi-hyun. Naisip niya na pag natuto siyang magjudo ng seryoso, sobrang dali lang talunin nitong si Taeyang. Agad tinanong ni Hakson kung kailan niya planong magsimula ng training. Mayabang na sumagot si Gi-hyun na hindi siya kailanman pumayag na sumali sa club. Hindi na tinag si Hakson at sinabihang manood muna siya ng maigi. Malapit nang madiskubre ni Gi-hyun kung gaano ka-exciting ang judo. Isang serye ng magagandang laban ang sunod-sunod na nangyari sa arena. Sa 73 IZ Division, nakagawa si Oh Jae-hoon ng malinis na osotogari at nanalo via ipon. Napasigaw agad sa tuwa si Gi-hyun at Hakson para sa kanya. Gayunpaman, biglang nag-iba ang sitwasyon nung lumaban si Kim Chung-a sa 78 IZ Division. Binalibag siya ng kalaban niya ng isang malakas na Tai Otoshi, na nagbigay sa kanya ng mapait na pagkatalo via ipon. Biglang nawala ang excitement ng dalawang nanonood. Mabuti na lang, ang super heavyweight na si Choi Don-sik ay nakagawa ng transition mula pin papuntang Ud Hishigi Juji Getam armbar na napilitang mag-tap out ang kalaban niya. Madali rin nanalo si Jo Eun-heok sa 60 WZ Division gamit ang isang collar choke. Mabilis na bumalik ang nakaka-excite na atmosphere sa arena. Tuluyang nadala si Gi-hyun at Hakson sa kapanapanabik na panalo at pagkatalo sa tournament. Nang hindi niya namamalayan, unti-unti nang nagbago ang pananaw ni Gi-hyun sa judo. Umalinggaw ang maiingay na usapan sa buong arena habang hinihintay ng lahat ang susunod na laban. Napansin ni Gi-hyun na biglang dumami ang tao at nagtanong kung sino ang lalaban. Hindi sumagot si Hakson at sinadyang bitinin siya. Habang nag-iisip si Gi-hyun kung sino ang makakapagbigay ng ganitong matinding excitement, sa wakas ay nabunyag na ang sagot. Nang mag-focus uli siya sa mat, nalaman niyang si Gong Junam pala ang bida ng susunod na laban. Agad na naintindihan ni Gi-hyun. Natigilan siya at tinitigan ang competition area nang hindi kumukurap. Naramdaman ni Junam ang tingin niya at mabilis na sumulyap sa spectator stands. Nang sandaling iyon, parang nakatutok ang lahat ng spotlight kay Junam. Nakatayo siya sa gitna ng mat bilang nag-iisang focus sa arena. Naghiyawan ang lahat para sa kanya at pumigil hininga. Habang si Gi-hyun ay isa lamang hamak na tao sa loob ng maingay na karamihan, inanunsyo ng referee ang simula ng laban. Agad na nag-umpisa sa laban si Junam at ang kalaban niya. Nanonood lang si Gi-hyun at hindi inaalis ang paningin sa kanila. Habang nag-aagawan ng grip, sinubukan ng kalaban ni Junam na ihakbang ang kanang binti sa gilid, dumistansya, at muling magplano ng atake. Agad napansin ni Junam ang pasimpleng galaw. Sinamantala niya ang sandaling lumipat ang balanse ng kalaban at tinisod ang nakatukod nitong paa. Hindi na pabagsak ng atake ang kalaban, pero tuluyan nitong sinira ang ritmo niya. Nang mapagtantong nag-iwan siya ng butas, mabilis na itinaas ng kalaban ang kanyang tuhod para sanggain ang patisod at sinubukang umiwas sa panganib. Sa kritikal na sandaling yon, iniba ni Junam ang galaw ng paa at lumusot sa depensa. Ipinasok niya ang kanang binti sa pagitan ng mga binti ng kalaban at sinamantala ang oras na nakabalanse lang sa isang paa ang kabilang babae. Bumanat ng Ochimata si Junam at inihagis ang kalaban pataas sa ere, tinapos ang laban sa isang ipon. Dumagundong ang hiyawan at tili sa buong arena. Natulala saglit si Gi-hyun habang nakatitig sa eksena.
Pero noong sumunod na segundo, isang matinding sigla ang makikita sa mga mata niya. Napansin ni Hakson ang lahat at nakita ang totoong galak ni Gi-hyun. May makahulugang ngiti, sa wakas ay nagtanong na si Hakson. Buong araw niya itong pinaghandaan. Sobrang saya ng judo, di ba? Mabilis na lumipas ang oras, at natapos din ang lahat ng laban sa tournament. Sa ilalim ng paglubog ng araw, umalis ang grupo sa arena na nagtatawanan at nagkukwentuhan. Habang pinapanood ni Gi-hyun ang iba na nagbibiruan at nagtatalo sa unahan niya, tinawag niya muli si Junam. Lumingon si Junam nang may inis sa mukha. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya tinawag ni Gi-hyun para hamunin ang away. Sa halip, inamin niyang napakagaling niya sa laban kanina. Ang hindi inaasahang papuri ay nagdulot ng labis na pagkalito kay Junam. Pero agad pagkatapos nun, sa ilalim ng gulat na tingin ni Hakson at Taeyang, dahan-dahang inilahad ni Gi-hyun ang kamay niya kay Junam. Seryoso niyang idineklara ang tigil away sa pagitan nila. Inanunsyo rin ni Gi-hyun na mag-aaral na rin siya ng judo. Nang sandaling iyon, ang lalaking dati minamaliit ang judo club ay sa wakas gumawa ng unang hakbang para sumali rito. Natahimik si Junam matapos marinig ang deklarasyon niya. Tapos ay tinanong niya kung bakit pa siya nag-abala na sabihin sa kanya ito. Kalmadong sumagot si Junam na wala siyang pakialam kung mag-judo siya o magpatuloy sa pakikipag-away. Basta tigilan na niya ito, pwede na niyang gawin kahit anong gusto niya. Agad na napahiya at nagalit si Gi-hyun habang naghahandang turuan ng leksyon si Gi-hyun. Mabilis siyang pinigilan ni Hakson habang pinagtatawanan ang madramang talumpati na kakasabi lang niya. Pagkatapos ay nag-aya si Hakson na lumabas silang lahat para mag-barbecue. Sinabi ni Jae-hyun na nagbabasa sa likuran nila na susunod na lang siya kasama ng coach. Pumayag si Hakson at nangakong ipapadala sa kanya ang address. Sama-samang naglakad palayo ang grupo sa ilalim ng sikat ng araw habang unti-unting nawawala ang kanilang tawanan. Naiwang mag-isa si Jae-hyun sa dilim at tila ba hiwalay na hiwalay siya sa kanilang lahat. Dahan-dahan niyang isinara ang aklat na hawak niya. Isang maliit na apoy ang biglang lumitaw sa dilim. Makalipas ang ilang sandali, mag-isang sumandal si Jae-hyun sa railing at pinanood ang paglubog ng araw habang bumubuntong hininga ng malalim. Unti-unting nauupos ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Halatang hindi masaya si Jae-hyun na magiging opisyal na miyembro na ng judo club si Gi-hyun. Sa ikalawang araw ni Jae-hyun sa club, bigla siyang kinwelyuhan ni Jae-hyun at kinompronta. Hindi mo naman yata iniisip na tapos na ang isyong ito, hindi ba? Kahapon, pinulong ng coach ang mga miyembro ng judo club. Ipinakilala niya si Park Ki-shun bilang pinakabagong first year na miyembro ng judo club. Marami pa rin kailangang matutunan si Gi-hyun, kaya nakiusap ang coach sa lahat na tulungan at gabayan siya sa training. Inanunsyo rin ng coach na magkakaroon sila ng joint practice kasama ang judo club ng Seoguan High School sa susunod na Sabado. Kasama rito ang mga friendly match, kaya kailangan ng lahat na maghandang mabuti. Pagkatapos ng anunsyo, tinawag ng coach si Taeyang sa isang tabi. Agad niyang binawi ang karapatan ni Taeyang na sumali sa susunod na kompetisyon. Nawala sa pokus si Taeyang noong nakaraang laban niya at binaliwala ang kalaban, na isang malaking kawalan ng respeto. Bukod pa rito, si Taeyang ang gagabay sa bagong miyembro sa basic training at magbibigay ng tuloy-tuloy na one-on-one na pagtuturo. Pilit na tinanggihan ni Taeyang ang utos. Sinabi rin ni Gi-hyun na ayaw niyang mag-train kasama si Taeyang. Naiinis na sinabi ng coach na parang isang hulmahan lang ng galing ang dalawang pasaway na ito. Kung ayaw nilang maparusahan sa unang araw nila, kailangan nilang tumigil sa pagtatalo. Mula ngayon, si Taeyang na rin ang bahalang maglinis ng training hall at magkandado ng pinto pagkatapos. Nang subukan niyang umangal, inutusan ng coach ang lahat na tumahimik. Dahil naintindihan na nila ang mga utos, oras na para simulan ang training. Inutusan niya ang buong club na tumakbo ng 5 ikot sa loob ng training hall. Kahit sa training, walang gustong magpatalo kina Taeyang at Gi-hyun. Nanguna sila sa pagtakbo at tahimik na nagpapagalingan sa isa't isa. Habang pinapanood sila, nasabi ng coach na talagang punong-puno ng enerhiya ang dalawa. Naisip ni Hakson na mas mabilis nakaka-adjust si Gi-hyun kaysa sa inaasahan. Kahanga-hanga rin ang tibay ng katawan niya. Hindi pa siya handang hamunin si Taeyong, pero kapag na-master na niya ang basics, tiyak na magiging mas kapanapanabik ang lahat. Pagkatapos tumakbo, agad na inasar ni Taeyong si Gi-hyun. Kahit humahangos na si Gi-hyun, puno pa rin ng paglaban ang mga mata niya. Lumipat na sa rolling drills ang mga miyembro ng club. Nakatayo lang sa gilid si Hayon at nagtataka kung bakit pa kailangang i-practice ang ganito. Gusto na niyang matutunan agad ang totoong mga teknike sa judo. Nang hindi siya gumalaw, sinabihan siya ni Kim Chaon-an na bilisan dahil may mga naghihintay na iba sa likod niya. Minaliit siya ni Jo Eun-hyuk at sinabing walang alam sa judo ang isang nakapasok lang dahil sa special treatment. Dapat na lang daw tumabi si Gi-hyun at manood. Agad na sinaway ni Chaon-an si Eun-hyuk pero nagdilim pa rin ang paningin ni Gi-hyun sa pang-insulto nito. Dahan-dahang ipinaalala ni Kim na iyon kay Gi-hyun na gayahin lang ang nasa unahan niya at gumulong paharap. Pasensyoso niyang ipinaliwanag na ang mga warm-up sa judo ay karaniwang nagsisimula sa pagtakbo bago pumunta sa rolling drills. Kahit na magkaklase sila, ito ang unang beses na direkta niya itong kinausap.
Nakangiting nagpakilala si Nayon at sinabing magtanong lang ito kung may hindi naintindihan. Sa isip ni Kijong, inilagay niya ito sa parehong kategorya ni Soobin at magalang na nagpasalamat. Pagkatapos ng warm-up, inatasan ng coach si Taehyung na turuan ang bagong miyembro ng Ukemi o breakfall techniques. Ngunit hindi pa man halos nagsisimula ang lesson nang paulit-ulit na bumagsak si Gi-hayon sa mat. Nireklamo ni Taehyung na dapat mag-practice si Gi-hayon ng breakfalls, hindi yung bigla na lang siyang babagsak kung kailan niya gusto. Nagalit din si Gi-hyun. Dapat man lang sana ay ipinaliwanag muna ni Taehyung ang tamang paggalaw. Anong saysay ng paghila sa mga binti niya nang walang sinasabi sa kanya? Mabilis na nagtalo ang dalawa tungkol sa paraan ng training. Na-realize ni Haksung na walang mapapala kung hahayaan si Taehyung na magpatuloy sa pagtuturo. Bumuntong hininga na lang ang coach sa sobrang inis. Tinawag niya si Oh Jae-hoon na nag-sparring sa malapit at inatasan siyang turuan ang baguhan ng breakfalls. Pinaalis si Taehyung para mag-focus sa reinforcement drills. Naiilang na humingi ng tawad si Taehyung kay Ji-hoon. Nakilala ni Gi-hoon si Ji-hoon mula sa tournament at sa wakas ay na-realize na isa ito sa mga senior niya. Nagtanong si Ji-hoon kung bakit gusto niyang mag-judo. Kahit nagulat sa tanong, tapat na sumagot si Gi-hoon na mas magiging cool daw siyang tingnan kapag nag-aral ng judo. Wala nang sinabi pa si Gi-hoon at nagtanong kung gaano karami ang naiintindihan niya tungkol sa breakfalls. Sumagot si Gi-hoon na ang breakfall ay isang teknike na ginagamit para protektahan ang katawan mula sa pinsala tuwing babagsak. Kinumpirma ni Gi-hoon na tama siya. Ang judo ay isang sport na nakabase sa pagbalibag ng kalaban. Kaya ang pinakamahalagang bagay kapag naibabato ay protektahan ang ulo at ikalat ang impact sa buong katawan. Kaya ang breakfalls ang pinakapundasyon ng buong judo. Ang pangunahing prinsipyo ay ibaba ang baba at ihampas sa mat ang buong braso o binti para kumalat ang impact ng pagbagsak. Ang una sa apat na pangunahing breakfalls ay ang front breakfall. Ang pangalawa ay ang side breakfall. Ang pangatlo ay ang back breakfall. Ang pang-apat ay ang forward rolling breakfall. Ang apat na pangunahing galaw na ito ay kailangang i-practice ng sistematiko. Tuwang-tuwa si Gi-hoon nang malamang hindi na gaanong masakit ang pagbagsak kapag ginagamit niya ang tamang breakfall. Kinilala rin ni Jae-hoon ang kakayahan niya at inaming mas mabilis nitong natutunan ang mga galaw kaysa sa inaasahan. Pinuri muna ni Gi-hoon ang pagtuturo ni Gi-hoon at buong pagmamalaking pinuri ang sarili niyang bilis matuto. Pagkatapos nito, pinilit niya ang kanyang senior na turuan siya ng totoong mga teknike sa judo. 2 salita lang ang isinagot ni Gi-hoon sa pagiging mayabang niya, 1,000. Inutusan niya si Gi-hoon na i-practice ang bawat isa sa 4 na breakfalls ng 1,000 beses. Nang magtanong si Gi-hoon, idiniin ni Gi-hoon na walang kinalaman ang talento dito. Kahit gaano pa kasimple tingnan ang mga galaw, ang breakfalls pa rin ang pinakamahalagang pundasyon ng judo. Hindi dapat isipin ni Gi-hoon na kapantay na niya ang ibang miyembro ng club dahil lang na-i-practice niya ang basics ng 1 o 2 beses. Nagsisimula ng mainis si Jae-hoon sa kawalang ingat niya. Natahimik si Gi-hoon sa matinding sermon na yon. Naggitngit na lang siya ng ngipin at nanatiling tahimik. Sa sumunod na segundo, isinigaw ni Gi-hoon ng buong lakas, 4 na breakfalls, tig 1,000 ulit. Kapag natapos ko ang 1,000 ulit sa bawat galaw, tuturuan mo na ako ng ibang teknike sa judo. Tama? Nang may madilim na ekspresyon, kinumpirma ni Jae-hoon na gagawin niya yon. Mabilis na lumipas ang oras at tuluyan ng dumilim ang kalangitan. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Taehyung ang figura na desperadong nagte-train pa rin sa harap niya. Pinatigil na niya si Gi-hayon dahil oras na para ikandado ang training hall at umuwi. Kahit sumasakit na ang bawat parte ng katawan niya, tumanggi pa ring sumuko si Gi-hayon. Malayo pa rin siya sa pagkumpleto ng layunin niya. Naisip ni Taehyung na nagiging katawa-tawa siya. Imposibleng matapos sa isang araw ang pag-ensayo ng 4 na magkakaibang breakfall ng tig 1,000 beses. Pilit na tumayo si Gi-hoon habang sumusuray at iginiit na walang naintindihan si Taehyung. Pagod na siyang laging minamaliit siya ng lahat. Ayaw na niyang mapigilan pa siya ng pangunahing pagsasanay sa breakfall. Gusto niyang tapusin ang lahat, matuto ng mga bagong teknik, at higitan ang bawat tao sa paligid niya. Sinabihan ni Dijon si Taehyung na tumigil sa pagpaparinig at umalis na. Hindi siya maintindihan ni Taehyung at naisip na ginagawa lang ni Gi-hyung na sadyang nakakapagod ang sarili nitong buhay. Tumalikod si Taehyung para umalis at sinabi kay Gi-hyung na malapit lang ang susi ng training hall. Kailangan niya itong ibalik kinabukasan. Nang makaalis na si Taehyung, naiwang mag-isa si Gi-hyun sa loob ng malawak na training hall. Ngunit nang buksan ni Taehyung ang pinto, natuklasan niyang kanina pa pala nakatayo sa labas si Jae-hoon. Sinabi ni Taehyung na binabawi na niya ang paghingi niya ng tawad kanina. Marami rin siyang nakikitang nakakairita kay Gi-hyun pero dapat ay naintindihan ni Jae-hoon ang ibig niyang sabihin. Nakakadismaya ang ginawa ni Jae-hoon, hindi ito astig o nakakabilib. Pagkasabi niyon, naglakad palayo si Taehyung nang hindi lumilingon. Naiwang mag-isa si Jae-hoon sa labas, nakikinig sa malalakas na tunog ng paulit-ulit na pagbagsak ni Gi-hoon sa banig. Nababalot ng dilim ang gabi, at tila ganoon din kagulo ang kanyang puso. Sa mga oras na yon, pinapanood muli ng coach ang footage mula sa isa sa mga naunang laban ni Gilom.
Iniisip na niya kung paano niya asarin si Coach Choi sa susunod nilang pagkikita. Pagdating niya sa training hall, bumukas agad ang pinto sa isang simpleng tulak. Nagreklamo agad siya na hindi ito na-lock ni Taehyun, kahit na mahigpit siyang pinagsabihan na gawin ito. Sakto namang naglakad si Gi-hun at kaswal siyang binati. Sumagot ang coach nang hindi masyadong nag-isip. Ngunit sa sumunod na sandali, napansin niyang may mali. Humahango si Gi-hun at halos hindi makapaglakad ng maayos. Nagbago ang impresyon ng coach sa kanya dahil sa nakita. Talagang nakakabilib ang batang ito. Makalipas ang ilang sandali, isang nakakakilabot na tili ang umalingaw sa gusali ng paaralan. Hawak ni Subin ang isang pain relief patch na may bagsak na ekspresyon at sinabing hindi pa nga niya ito naididikit. Hindi niya maisip kung ano ang ginawa ni Gi-hun kahapon para humantong sa ganito kalalang sitwasyon. Masakit ang buong katawan ni Gi-hun, hindi niya maintindihan kung paano siyang napagod ng ganito dahil sa isang araw na pagsasanay. Lumapit si Nayeon at binati siya. Nabanggit ni Coach Kim na nakita niyang umalis si Gi-hun sa training hall ng maaga kanina, kaya tinanong niya ito kung nanatili siya hanggang sa matapos niya ang lahat ng kanyang breakfast. Tanging si Gi-hun lang ang nakakaalam ng katotohanan. Pinalayas siya kagabi at bumalik ng maaga kaninang umaga para tapusin ang mga natitirang ensayo. Hindi makapaniwala si Nayeon na natapos niya ang lahat ng 4,000 breakfast sa iisang araw. Ang makasabay lang sa bigat ng ensayo kahapon ay nakakabilib na, kaya hindi niya na kailangang pilitin pa ng husto ang kanyang sarili. Patuloy na nagkunwari si Dijon na ayos lang siya, ngunit nakikita ng lahat ang katotohanan. Binalaan siya ni Naan na ang labis na pagpilit sa sarili bilang isang baguhan ay madaling magdulot ng pinsala. Ang sapat na pahinga ay mahalagang bahagi rin ng pagsasanay. Inalok niyang kausapin ang coach para hayaang magpahinga muna si Jaehyun ngayong araw. Alam ni Jaehyun na tama siya. Ayaw niya sa ideyang sumuko pagkatapos ng lahat ng sinabi ng iba, pero pinanatag niya ang sarili na hindi masama ang isang araw na pahinga. Akma na sana niyang tatanggapin ang alok nito nang sumingit si Deunam mula sa likuran. Halos hindi ka man lang nag-ensayo. Kailangan mo pa ba talaga ipagmayabang yan? Tigilan mo na ang pag-iingay. Kung kailangan mo ng pain relief patch, pumunta ka sa klinik at doon mo idikit. Agad na ikinagalit ni Dion ang kanyang mga sinabi. Iniwan niya ang anumang balak na magpahinga at pinilit ang sumasakit na katawan papunta sa training hall, habang tahimik na minumura ang babae sa buong paglalakad niya. Talagang walang pasensya ang mga Koreano. Ayos. Kung gayon ay ipapakita niya kay Junam kung ano ang hitsura ng pagsasanay na kasimbilis ng liwanag. Habang iniisip ito, napansin ni Gi-hun ang dalawang tao sa unahan niya. Napansin din siya ni Gi-hun na kausap si Hakson. Nang ibaba ni Gi-hun ang kanyang ulo at bumuntong hininga, humarap si Hakson at natawa sa perpektong tiyempo ni Gi-hun. Akala ni Gi-hun ay siya ang unang makakarating, pero naunahan na siya roon ni Jae-hoon. Agad na inilabas ni Jae-hyun ang kanyang telepono at ipinakita kay Jae-hoon ang nakarecord na patunay. Natapos na niya ang lahat ng 4,000 breakfall, kaya oras na para turuan siya ni Jae-hoon ng mga totoong teknik sa judo. Humagalpak ng tawa si Hakson at sinabing talagang hindi makapaniwala sa pagiging desidido ni Gi-hun. Ipinaliwanag niya na may sariling pamantayan si Gi-hun kaya ibinigay sa kanya ang gawaing iyon. Dapat nang tigilan ni Gi-hun ang pag-iisip ng sobra at mag-ensayo na lang sa sarili niyang bilis. Tinapik ni Hakson ang kanyang balikat at sinabihan siyang mag-relax kaysa maging masyadong seryoso. Bago maglakad palayo, pabiro niyang sinabihan si Gi-hun na magpalit na ng kanyang judo uniform at maghanda para sa ensayo. Pagpasok ni Gi-hun sa locker room, sinalubong siya ni Jo In-hyuk at Choi Dong-sik. Inasahan na ni Yoon-hyuk na susuko si Ki-hayon pagkalipas ng isang araw, kaya nagulat siyang makita itong bumalik. Mabilis na naubos ang pasensya ni Ki-hayon sa kanyang mga pasaring kaya hinamon niya ito ng away. Buong pagmamalaking tinawag ni Yoon-hyuk na atleta ang kanyang sarili at tumangging labanan ang isang ordinaryong tao. Sinabihan niya si Gi-hun na bumalik na lang kapag nakakuha na siya ng yellow belt. Pumagit na si Dong-sik para pakalmahin ang sitwasyon at hinikayat si Gi-hun na magpalit na ng uniforme. Bago umalis, inasar din siya ni Yoon-hyuk sa pagsasabing mabaho raw ang kanyang uniforme. Sobra ang galit ni Gi-hun na gusto na niya itong bulpihin ng matindi. Pero nang makaalis na ang dalawang lalaki, kinakabahan niyang ibinaba ang ulo niya at inamoy ang kanyang uniforme. Pagkasimula ng ensayo, nagtanong si Gi-hun kung naniniwala ba talaga si Gi-hun na perpekto na niya ang mga breakfall. Buong kumpiyansang sumagot si Gi-hun nang napanood na ni Jae-hoon ang video, kaya oras na para tuparin niya ang kanyang pangako. Nagpasya si Jae-hoon na subukan ang kanyang mga breakfall sa pamamagitan ng mismong laban. Bago pa makakilos si Gi-hun, mahigpit na hinawakan ni Jae-hoon ang kanyang lapel. Sa sumunod na segundo, sumabog sa lakas ang braso ni Jae-hoon. Hindi man lang nakapikit si Gi-hun bago tuluyang umangat sa lupa ang kanyang katawan. Pansamantalang binalot ng katahimikan ang buong training hall dahil sa matinding pagbagsak. Nilabanan niya ang sakit at sinubukang tumayo, ngunit ayaw sumunod ng kanyang katawan. Nakuha ng kaguluhang ito ang atensyon ng lahat. Naramdaman ni Shauna na sobra na ang paggamit ng ganoon kalakas na throw sa isang baguhan. Malamig na tinitigan lamang ni Jae-hoon si Gi-hun na nakahandusay sa banig. Ito ba ang tinatawag mong perpektong masterya?
Nagreklamo si Gi-Hyun na umatake si Gi-Hyun nang walang babala. Hindi man lang niya pinangalanan ang teknik bago niya ito ginamit. Kaya paano naman makakaganti si Gi-Hyun? Kanina pa siya pinupuntirya ni Gi-Hyun sa bawat pagkakataon mula pa kahapon. Gusto lang mag-ensayo ni Gi-Hyun ng normal tulad ng lahat. Sinunod niya ang bawat utos na ibinigay sa kanya ni Gi-Hyun. Kaya bakit patuloy siyang pinapahirapan ni Gi-Hyun? Lalo lang nagalit si Gi-Hyun sa kanyang mga palusot. Gustong malaman ni Gi-Hyun kung bakit naniniwala si Gi-Hyun na katulad lang siya ng iba. Hindi maintindihan ni Gi-Hyun. Pare-pareho silang mga estudyante sa high school na nag-aaral ng judo. Kaya ano ang pinagkaiba niya? Nang subukang umalis ni Gi-Hyun, pinigilan siya ni Jae-Hyun at hinawakan siya sa kwelyo. Talaga bang iniisip mo na nandito kami para makipaglaro sa'yo, ha? Naging agresibo kaagad ang paligid. Wala ang coach pati na rin ang kapitan. Naging balisa ang ilang mga miyembro, habang ang iba ay mukhang sabik na panoorin ang komprontasyon. Sumabog na sa galit si Gi-Hyun. Sinabi niya kay Jae-Hyun na tumigil na sa pagsasalita ng patalinhaga at sabihin kung ano ang talagang ibig niyang sabihin. Iniisip ba ni Jae-Hyun na madali siyang target, o may ginawa ba talaga siyang mali? Dahan-dahang binigyan siya ni Jae-Hyun ng isang sagot, kwalifikasyon. Prangka niyang idineklara na walang karapatan si Gi-Hyun na tumayo kasama nila. Lahat ng miyembro ng judo club ng Incheon High School ay nakipaglaban sa hindi mabilang na hirap at nagsanay ng buong makakaya nila para makuha ang kanilang lugar doon. Samantala, sinalubong ng coach at ni Hakson si Coach Choi. Ipinagmalaki ng kanilang coach ang katatapos lang na paligsahan at halos hindi maitago ang kanyang pagmamayabang. Agad siyang inabala ni Coach Choi dahil sa inis at nagreklamo na dapat ay nasa kanyang eskwelahan si Junam. Ang kanilang kaswal na usapan ay ganap na naiiba sa agresibong kapaligiran sa loob ng training hall. Para kay Jae-Hyun, si Gi-Hyun ay walang iba kundi isang marahas na basagulero na sa pilitang inilipat mula sa ibang eskwelahan. Ipinaliwanag ni Coach Choi na naparito siya para pag-usapan ang iskediul ng pagsasanay bago ang kanilang paparating na joint practice session. Ipinakilala rin niya ang estudyante sa unang taon na kasama niya. Naparito ang bata para magmasid at isa siyang masugid na tagahanga ni Junam. Ipinagmalaking sumagot ang coach ng Incheon sa pamamagitan ng pagpuri kay Junam at sa natitirang bahagi ng kanyang koponan. Pagbalik sa loob ng training hall, patuloy na inilista ni Jae-Hyun ang kasaysayan ni Gi-Hyun ng marahas na maling pag-ugali. Malamig niyang tinanong kung naniniwala pa rin ba si Gi-Hyun na kapantay lang din niya ang lahat. Nang sasabog na sana ang kanilang komprontasyon, bumalik ang coach at ang iba pa sa training hall at mahigpit na inutusan ang dalawang lalaki na tumigil. Sakalang binitiwan ni Jae-Hyun ang pagkakakwelyo kay Gi-Hyun. Habang ipinapaliwanag ng coach ang sitwasyon, tinitigan ng hindi makapaniwala si Gi-Hyun ng first year na estudyanteng kasama ni Coach Choi. Bigla siyang nagsalita, Park Gi-Hyun. Nakilala ng palakaibigang bisita si Gi-Hyun sa mga miyembro ng club at hindi niya maintindihan kung bakit siya naroon. Dahil sa hindi inaasahang pagbati, nag-alangan si Gi-Hyun. Sa ilalim ng naguguluhang tingin ng lahat, tanging natanong niya lang ay kung sino ang bata. Parehong nagulat din si Coach Choi nang malamang magkakilala ang dalawa. Tinukso rin niya ang coach ng Incheon at kinwestiyon ang pag-angkin niya kanina na seryosong nagsasanay ang bawat miyembro ng club. Awkward na sumang-ayon ang bumibisitang estudyante kay Coach Choi na nag-iwan sa coach ng Incheon na namumula sa hiya. Mabilis na pumagitna si Jae-Hyun para ayusin ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag niya na nakumpleto na ni Gi-Hyun ang teorya at paunahing kasanayan para sa mga breakfall. Ang kanilang nasaksihan ay pinasadyang adaptation training para sa isang baguhan. Dahil bago pa lang si Gi-Hyun sa judo at hindi pa pamilyar sa mga galaw, sadyang pababagalin ni Jae-Hyun ang pagsasanay mula ngayon. Sabik na tinanggap ng coach ang paliwanag at pinuri ang pagtuturo ni Jae-Hyun. Ipinagmalaki pa niya na napakadisiplina ng kanyang mga atleta na nagsasanay sila ng mabuti kahit hindi sabihan. Patuloy na nakatitig si Gi-Hyun kay Jae-Hyun pero kalmadong sinabi ni Jae-Hyun na wala lang yon. Marami pa siyang dapat matutunan tungkol sa pagtuturo sa iba. Pagkatapos ay tinanong ng coach kung magkakilala ba ang dalawang estudyante. Hindi niya naiintindihan ang relasyon nila pero malinaw na nakilala ng bisita si Gi-Hyun. Ano man ang kasaysayan nila, kailangan lang nilang iwasang gumawa ng gulo sa training hall. Dahil sa babala, nainis si Gi-Hyun at naghanda siyang magreklamo. Bago siya makapagsalita, pinalo siya ng malakas ni Hakson sa likod. Dahil sa biglaang sakit, napasigaw si Gi-Hyun na tumigil siya. Tumawa si Hakson at tinukso siya sa pagreklamo sa maliit na sakit na yon. Nagkunwari siyang nasasaktan at inangkin na mas nahihirapan ang sarili niyang puso. Nang matapos ang biruan, pinasalamatan ni Hakson si Jae-Hyun sa matyagang pagtuturo sa baguhan. Sinabihan din niya siyang samahan ang mga bumibisitang coach habang inoobserbahan nila ang pagsasanay ng club. Ipinaalam ni Hakson sa coach na napagod ang katawan ni Gi-Hyun sa matinding pagsasanay kahapon. Humiling siya ng permiso para kay Gi-Hyun na maupo muna at obserbahan ang ensayo ngayong araw. Nang marinig ni Coach Choi at ng iba pa na nakumpleto ni Gi-Hyun ang 4,000 breakfall sa loob ng isang araw, tinawag nila itong hindi pa naririnig na nakakatakot na ehersisyo. Dahil humanga sa determinasyon ng baguhan, agad na inaprubahan ng coach ang hiling.
Pagkatapos ayusin ang lahat, sinabihan ni Hakson si Gi-hyun na umupo ng tahimik sa tabi ng banig at tumigil sa pagmamaktol. Ang takdang aralin niya sa araw na iyon ay pagmasdan ng maingat ang ibang mga miyembro. Pakiramdam ni Gi-hyun, lubos niyang ipinahiya ang sarili niya. Hindi nagtagal, nagsimula ang live sparring practice ng buong club. Mag-isang nakaupo si Gi-hyun sa silya sa tabi ng banig at nakatingin lang sa malayo. Lumapit at umupo sa tabi niya ang bumibisitang estudyante na nakakilala sa kanya. Ganon ka pa rin kaangat. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Naiinis na sumagot si Gi-hyun, akala mo naman close tayo, pero sa totoo lang, wala akong ideya kung sino ka. Hindi naman na-offend yung lalaki. Hindi pa sila nagiging close at naging magkaklase lang sila ng 1 o 2 buwan. Gayunpaman, ang makitang maayos ang kalagayan ni Gi-hyun ay isang kaluwagan. Gusto malaman ni Gi-hyun kung sino siya at sinabi sa kanya na tumigil na siya sa pagsasalita na parang ex-girlfriend na nakikipag-catch up pagkatapos maghiwalay. Nakakakilabot yon. Panghuli, ibinunyag ng lalaki na naging magkaklase sila sa Chaomon High School. Pagkarinig ni Gi-hyun noon, bumagsak ang mood niya. Ang sumunod na sinabi ng lalaki ay maaaring tunog palusot lang. Gayunpaman, maraming tao na nakasaksi sa nangyari noon ang nakaramdam pa rin ng guilt kay Gi-hyun at isa siya sa kanila. Noong panahon na yon, masyado siyang natakot sa mga umatake para makialam. Tumayo lang siya at pinanood ang lahat ng walang binabago. Kahit ngayon, gulat pa rin siya sa naging desisyon ni Gi-hyun na kayanin ang lahat mag-isa at labis na humanga sa kanya dahil doon. Dahil muling nabuksan ang mga lumang sugat, agad na nainis si Gi-hyun. Pinutol niya ang sinasabi ng lalaki at tumangging pag-usapan ang nakaraan. Dahil gustong iwan ng lahat, humingi uli ng paumanhin ang lalaki dahil sa kawalan niya ng magawa noon. Pagkatapos ay nagtanong siya, nag-aaral ka rin dati sa Chaomon High. Kaya, bakit ka lumipat dito? Binuli ka ba para lumipat ng eskwelahan? Tinanggihan ito ni Gi-hyun at ipinaliwanag na lumipat lang siya pagkatapos ilipat sa trabaho ang mga magulang niya. Tinanong naman niya kung bakit nag-umpisa sa pagjudo at sumali sa club sa Incheon High si Gi-hyun, isang eskwelahan na sikat sa sport. Hindi niya maitago ang kanyang inggit na nagsasanay si Gi-hyun kasama ng isang sikat na atleta tulad ni Gong Junam. Biglang nakaramdam ng panlalamig si Junam sa kanyang likod habang nagsasanay. Sinundan ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa, nahirapang sumagot si Gi-hyun. Masyado siyang nahihiyang aminin na ang pagkatalo kay Junam ang nagtulak sa kanya tungo sa judo, kaya sinabi na lang niya na mukhang astig ang sport. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iyon din ang unang nagustuhan ng lalaki sa judo. Kakasimula pa lang niya kamakailan at desperadong nag-training para makapaghanda sa entrance test ng kanyang club. Kumpara sa kanya, sumali si Gi-hyun sa judo club ng isang prestihiyosong eskwelahan mula pa sa simula. Napagdesisyonan ng lalaki na totoong kakaiba si Gi-hyun. Habang nag-uusap sila, lumapit si Coach Choi at ipinaalam sa lalaki na tapos na ang observation period. Oras na para umalis. Bago umalis, may naalala ang lalaki at taos-pusong nagpasalamat kay Gi-hyun. Labis na nakaapekto sa kanya ang makita si Gi-hyun na humakbang paabante para protektahan ang lahat noon. Mula nung sandaling yon, ipinangako niya sa sarili na maging isang taong sapat na malakas para humakbang at tumulong sa iba kapag kinakailangan. Iyon ang tunay na rason kung bakit siya nag-practice ng judo. Dahil pareho na silang kasali sa judo, malamang na madalas na silang magkikita. Taos-puso siyang naghangad ng kabutihan kay Gi-hyun at naniwala na ang isang taong may determinasyon at lakas tulad niya ay magtatagumpay. Tahimik na pinanood ni Gi-hyun ang paglayo ng lalaki at napaisip ng malalim. Habang pabalik, tinanong ni Coach Choi kung paano niya nagustuhan ang pagbisita. Masiglang sumagot ang bata na nakilala niya ang paborito niyang atleta at nakapanood ng propesyonal na pagsasanay, kaya naging sobrang sulit ang biyahe niya. Napabuntong hininga na lang si Coach Choi sa inosenteng tuwa ng bata pagkatapos nitong bumisita sa karibal nilang eskwelahan. Nag-alok siyang ihatid ang bata pa uwi, pero magalang itong tumanggi dahil may kikitain siyang kaibigan sa daan. Hindi na nagpumilit pa si Coach Choi. Sinabihan niya na lang ang bata na umuwi ng maaga para hindi mag-alala ang pamilya nito. Nakangiting nagpasalamat ang bata at nangakong magkikita sila kinabukasan. Pagbalik sa tabi ng banig, tinanong ni Hakson kung kilala ba ni Gi-hyun ang batang kakakaalis lang. Dapat ay nanonood lang si Gi-hyun ng practice, pero ang tagal nilang dalawang nag-usap. Nagpaliwanag si Gi-hyun na kaklase niya dati ang bata sa dati niyang eskwelahan. Humalakhak si Hakson at pinaalalahanan siyang sinabi niya noong una na hindi niya kilala ang bata. Ibinaba ni Gi-hyun ang kanyang tingin at nag-isip ng malalim. Pagkatapos ay malabo siyang sumagot na kapag dahan-dahang nakilala ng mga tao ang isa't isa, natural na silang nagiging magkaibigan. Samantala, naglakad palayo ang bumisitang estudyante habang kabadong nakahawak sa kanyang cellphone. Tinitigan niya ang mga pangalan sa kanyang contacts, kabilang na si No Jae-ho. Paulit-ulit siyang nag-isip kung dapat ba niyang sabihin sa iba na nagkita sila ni Gi-hyun. Kahit papaano, baka dapat niyang ipaalam kay Jae-ho. Bago pa man siya makapagdesisyon, isang mapang-asar na boses ang biglang tumawag sa kanya. Isang lalaking may berdeng buhok ang nakakilala sa kanya sa kalsada.
Mabilis na lumapit ang lalaki at binati siya ng may halong pang-insulto, pinagtatawanan ang mukha niyang kabado at hindi mapakali. Pagkatapos ay lumingon ito sa kasama niya sa likod at tinanong kung natatandaan pa nito ang batang ito. Ito ang batang muntik ng mag-traitor sa kanila noon. Sumagot ang isa pang lalaki ng may malamig at makahulugang ngiti. Ang pamilyar na mukha at nakakatakot na ekspresyon na yon ang nagpatunay na isa siya sa mga dahilan kaya napilitang lumipat ng eskwelahan si Gi-hyun. Nagkunwaring mabait ang lalaki pero halatang peke ang ngiti nito. Matagal tayong hindi nagkita. Kinagabihan, nakahiga si Gi-hyun sa kanyang kama na may malungkot na ekspresyon. Paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan ang mga sinabi ng dati niyang kaklase. Sinabi ng bata na ang naging desisyon ni Gi-hyun na manindigan noon ang naging inspirasyon niya para magjudo at maging malakas para maprotektahan ang iba. Ngayong nagjujudo na rin si Gi-hyun, malamang na madalas na silang magkikita. Pinuri rin ng bata ang kanyang determinasyon at lakas, at iginiit na magiging magaling siya rito. Ang mga taos-pusong salitang iyon ay nag-iwan kay Gi-hyun ng mabigat na pakiramdam ng responsibilidad. Tahimik siyang nagdesisyon na mas galingan pa sa pag-ensayo. Ngunit ang totoong hirap ng ensayo ay nakakapanlumo dahil palaging sobra ang hinihingi ni Jae-hoon. Sa tuwing hindi naaabot ni Gi-hyun ang kailangang standards sa katawan, kailangan niyang tapusin ang training sa pamamagitan ng 1,000 push-ups. Araw-araw na paulit-ulit na drills ang nagkumbinsi kay Gi-hyun na kailangan niyang humanap ng paraan para makaalis sa sitwasyon niya ngayon. Habang kumakain ng tinapay kasama si Soobin, ibinahagi na rin niya ang kanyang naisip. Nagreklamo si Gi-hyun na patuloy lang siyang babaliwalain ng lahat kung ganito ang mangyayari. Kung puro pagbagsak lang ang papraktisin niya araw-araw, parang tapos na ang buhay niya. Naisip niya kung may iba bang pwedeng magturo sa kanya bukod kay Jae-hoon. Tutal, nagbubulungan na ang mga tao na nakapasok siya sa club dahil may backer siya. Ibig sabihin, ekis na agad ang club captain na si Hakson dahil lalala lang ang chismis kung hihingi siya ng tulong dito. Buwisit na si Gi-hyun kay Taeyang at sa nakakainis nitong eye mask, kaya hindi rin ito pwede. Hindi naman kayang atakehin ng seryoso ni Gi-hyun si Nayeon habang nagpa-practice. Matapos isipin ang lahat, tanging si Junam na lang ang natira. Pero mabilis na inabandona ni Gi-hyun ang ideyang iyon at nagdesisyong turuan na lang ang sarili ng mga teknike sa panonood ng judo videos sa YouTube. Pinaalala ni Soobin na kailangan pa rin ng partner sa pagpa-practice ng judo. Kasabay nito, patago siyang kinabahan na baka pilitin siya ni Gi-hyun na maging partner. Habang namumroblema si Gi-hyun sa paghahanap ng kasama, nakita niya ang 3 bully na binubuyo ang isa pang estudyante sa malapit. Ang mga perpektong practice partner ay nasa harapan lang niya at kusa pa silang nagpresenta. Hindi nagtagal, umalingaw ang isang sigaw sa equipment room nang ihampas ni Gi-hyun ang isa sa mga siga sa judo mat. Napilitan ang 3 bully na magsalitan para tulungan siyang mag-practice ng harai goshi, dumadaing sa sakit sa bawat paghagis. Na-realize agad ni Gi-hyun na may mali sa teknike niya. Tinanong niya kung bakit ang gagaling nilang 3 na bumagsak ng tama. Galit nilang pinaliwanag na ilang beses na silang inihagis ni Junam. Kahit patama ang bagsak nila, sumasakit pa rin ang mga katawan nila sa tuwing tumatama sila sa lapag. Yan ang eksaktong dahilan kung bakit naglagay si Gi-hyun ng mga banig sa loob ng equipment room. Tinanong niya sa kanila kung ano ang kulang sa teknike niya dahil ginaya naman niya ang bawat galaw mula sa video. Base sa masakit nilang karanasan, ipinaliwanag ng mga siga na unang pinaparamdam sa kanila ni Junam na parang bumabagsak sila patalikod. Bago pa man walisin ang binti, gumagamit siya ng biglaang lakas para sirain ang balanse nila. Nagreklamo rin sila na sobrang sakit masipa ng binti niya. Naintindihan din ito sa wakas ni Gi-hyun. Mukhang simple lang ang teknike, pero ang pagkontrol sa lakas sa bawat galaw ay mas mahirap pa kaysa sa inaasahan niya. Sinabihan ng leader si Gi-hyun na tigilan na ang pagmamatigas at tanungin na lang mismo si Junam. Nakiayon ang sigang blonde at inasar si Gi-hyun dahil mukhang naghihirap siya sa judo club. Pagkatapos niyang magsalita, isa na namang napakasakit na hiyaw ang umalingaw sa eskwelahan. Lumipas ang oras, at unti-unting dumilim ang paligid sa training hall. Nakahiga si Gi-hyun na pagod sa banig, pero ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa gitna ng practice area. Buong-buong nakontrol ni Junam ang balanse ng itaas na bahagi ng katawan ng kanyang kalaban. Maayos niyang sinabit ang binti ng kalaban at gumawa ng isang malinis na foot throw. Bawat galaw ay natural na dumadaloy patungo sa susunod. Hindi na iwasan ni Gi-hyun na mamangha. Bumalik sa isipan niya ang alaala ng panuorin niya ang laban ni Junam sa tournament. Nang pag-isipan niyang mabuti, ang teknike sa video ay puro footwork din. Ang unang hakbang ay biglaang sirain ang balanse ng kalaban. Tapos kailangan niyang isabit ang binti at gamitin ang buwelong iyon para pabagsakin ang kalaban. Sa wakas ay naunawaan ni Gi-hyun kung ano ang ibig sabihin ni Soobin sa pagsira sa balanse ng kalaban. Napaisip siya kung tuturuan niya ba talaga siya ni Junam kung tatanungin niya ito. Habang malalim ang iniisip ni Gi-hyun, agad siyang nahuli ni Jae-hoon na nagtatamad-tamaran at dinagdagan ng 500 break falls ang training niya. Sinubukan ni Gi-hyun na magreklamo pero tuluyan siyang binaliwala ni Jae-hoon. Bago umalis, nagdagdag pa ito ng 500 push-ups.
Ang walang katapusang paulit-ulit na pag-ensayo ay tuluyan ng umubos sa pasensya ni Gihyun. Matapos pag-isipang mabuti ng paulit-ulit, lumapit siya kay Junam para humingi ng tulong. Kahit labag sa loob niya, tinapos ni Gihyun ang lahat ng ibinigay na ehersisyo bago siya magpaturo rito. Hindi maintindihan ni Junam kung bakit patuloy itong lumalapit sa kanya sa halip na matuto kay Jaehoon. Alam ni Gihyun na ayaw sa kanya ng lahat sa club, kaya tahimik na lang siyang sumunod sa bawat utos. Pero ang paggawa ng paulit-ulit na basic drills araw-araw ay hindi na niya matiis. Ipinaliwanag ni Junam na si Jaehoon ang pinakamay prinsipyo at patas sa lahat. Ang tanging dahilan kung bakit napakahigpit ng trato niya kay Gihyun ay dahil sa ugali mismo ni Gihyun. Hinding-hindi gagawin yon ni Jaehoon sa ibang tao. Halatang-halata sa mukha ni Gihyun ang kanyang mga intensyon. Gusto lang talaga nitong matuto ng bagong teknikes para mahamon ulit si Junam. Talaga bang akala niya ay walang nakakapansin? Siguro nababaliw na siya kung tuturuan niya ito. Sinabihan na siya ni Junam na tigilan na ang panggugulo sa kanya. Naggitngit ang mga ngipin ni Gihyun at nakipaglaban sa sarili ng sandali. Tapos ay inalok niya ito ng isang kasunduan. Sa eskwelahan, magpapanggap siyang hindi nila kilala ang isa't isa. Sa labas ng oras ng training, hinding-hindi niya ito kakausapin ng una. Hindi na rin niya ito hahamunin sa classroom at tuluyang lalayo sa paningin nito. Pero kung tatanggihan siya ni Junam ngayon, tiyak na babalik-balikan lang siya ni Gihyun para guluhin. Kung papayag siyang turuan ito, makukuha niya ang lahat ng benepisyong iyon. Tutal, nagdeklara lang naman ng tigil putukan si Gihyun. Hindi siya nangakong titigil na siya sa panggugulo sa kanya. Iyon ang mga kondisyon niya at nakaigu ang huling pa siya. Matapos marinig ang buo niyang alok, natahimik si Gunam. Hinawakan niya ang kanyang noo at napabuntong hininga na lang. Pagkatapos, inayos niya ang mga hibla ng buhok sa kanyang mukha at tinitigan ng masama si Gihyun. Deal. Samantala, kumakain sa cafeteria ang pinakamalakas magkalat ng tsismis sa eskwelahan habang ibinabahagi ang bago niyang nadiskubre. Palaging magkaaway sina Jaehyun at Kyun na mula nang dumating siya. Pero kamakailan lang, nawala ang tensyon sa pagitan nila at ngayon ay tuluyan na nilang hindi pinapansin ang isa't isa. Walang katuturan para sa kanya ang biglaang pagbabagong ito. Pinagtawanan ng nakasalaming lalaki sa tabi niya ang pagka-inosente niya. Hindi ganoon ang sitwasyon tulad ng inaakala nila. Ayon sa isang bagong chismis, nagsimula na raw mag-date sina Gihyun at Kyunom. Agad na nagulat at nataranta ang dalawang babae sa mesa dahil sa balita. May nakita pa nga mismo ang nakasalaming lalaki. Isang gabi, nakita niya ang dalawa na palihim na nagkikita sa loob ng training hall. Napagtanto ng mga babae na sumali sa judo club si Gihyun dahil din pala kay Kyunam. Ito na ba ang maalamat na kapangyarihan ng tunay na pag-ibig? Sobrang nawili ang grupo sa pakikipagsismisan, kaya hindi nila napansin na may nakatitig na ng masama sa kabilang mesa. Nang marinig ni Taeyeon na isa raw possessive at baliw sa pag-ibig si Gihyun, sumabog na siya at padabog na hinampas ang mesa. Nagulat sa biglaang paghampas ang lahat ng nag-uusap tungkol sa chismis. Gusto malaman ng mga lalaking katabi ni Taeyang kung anong problema niya, sabay reklamo na natapon niya ang sabaw kahit saan. Gayunpaman, tuluyang binaliwala ni Taeyang ang mga nakatitig sa paligid. Kakaupo niya lang pero inanunsyo niyang busog na siya. Binaliwala niya ang mga reklamo ng kaibigan niya, naglakad siya palabas ng cafeteria nang hindi lumilingon. Naiwan na lang ang kasama niya sa mesa, inis na inis sa kalat. Kanina, pumayag si Gunam na turuan ng judo si Gihyun sa ilalim ng dalawang kondisyon. Una, dapat gawin ang bawat aralin sa oras ng personal na practice pagkatapos ng group training ng club. Ngayon, tiningnan ni Siyang Mao si Gihyun na nakahiga sa lapag sa sobrang pagod at nagtaka kung anong nangyari. Ipinaliwanag ni Dong-sik na dahil kulang sa stamina si Gihyun, pinagawa siya ni Jae-hoon ng walang tigil na circuit training. Unti-unti nang umalis ang ibang miyembro ng club sa training hall, pero nagpaiwan si Taeyang. Tinanong siya ni Gunam kung bakit nandoon pa rin siya. Pinaliwanag ni Taeyang na nagboluntaryo siyang mag-lock ng pinto. Hindi niya alam kung anong ginagawa nila ni Gihyun, pero mukhang hindi siya komportable, kaya gusto niyang tumulong. Pinukaw ng alok niya ang mapagkumpetensyang pride ni Gihyun, at mas lalo siyang nainip na simulan ang training. Diretsahang sinabihan ni Gihyun si Taeyong na lumayas. Agad na sinigawan ni Gihyun si Gihyun na manahimik at ipinaalala sa kanya ang pangalawa nitong kondisyon. Mula ngayon, hindi na siya pwedeng sumagot-sagot pa sa kanya. Kung magsisimula na naman siyang magsalita ng walang kwenta, kakalimutan na niyang turuan siya at papatayin na lang siya. Nagkataon na kailangan ni Gunam ng practice partner, kaya pinayagan niyang magpaiwan si Taeyang. Inanunsyo rin niyang personal niyang sasanayin si D. Mula sa sandaling iyon, kinwestiyon ni Taeyang ang desisyon. Pero walang ibinigay na paliwanag si Gunam at inutusan siyang magpalit ng judo uniform habang nagpapalit si Taeyang. Ipinagpatuloy ni Gunam ang pagtuturo kay Dihyun. Natutunan na niya ang basic break falls at gripping, kaya ang susunod niyang teknike ay osotogari, ang major outer rip. Agad itong nakilala ni Gunam bilang isa sa mga teknike na ginamit ni Gunam sa kompetisyon. Dahil alam na niya ang galaw, naghanda si Gunam na ipaliwanag ang mga mahahalagang prinsipyo nito. Pero sa sandaling hawakan niya ang lapel ni Gideon, biglang sumugod si Taeyang bago pa man siya matapos magpalit at itinulak palayo si Gihyun.
Pareho silang nagulat sa biglaang pag-abala. Ipinagtanggol ni Taeyang ang sarili at iginiit na pinakiusapan siya ni Gunam na magpaiwan bilang practice partner niya. Napabuntong hininga na lang si Junam at hinawakan si Taeyong para ipakita ang teknik. Ang osodogari ay isang foot technique na ginagamit ang binti para walisin ang nakasuportang binti ng kalaban mula sa labas at ihagis sila pababa. Para magawa ito ng tama, kailangan munang humawak ng mahigpit ng atake sa lapel ng kalaban. Susunod ay isang malakas na pagtulak at paghila para sirain ang balanse ng kalaban. Sa judo, tinatawag ang hakbang na ito na kuzushi o pagsira sa balance. Layunin nitong sirain ang katatagan ng kalaban. Kapag nagtagumpay ang kuzushi, kailangang lumapit ng atake, ilagay ang binti sa likod ng binti o tuhod ng kalaban, at eksaktong walisin ang kanilang suporta. Ang puwersa at momentum na iyon ang magbabagsak sa kalaban papunta sa banig. Idiniin ni Dunam na kuzushi ang pinakamahalagang bahagi ng teknik. Kung hindi ito nagawa ng maayos, madali itong makakontra ng kalaban. Kaya kailangang mag-focus ng mabuti ni Gihan habang nag-ensayo. Naintindihan na rin sa wakas ni Gihan. Akala niya ay isang simpleng leg hook lang ito, pero mas komplikado pa pala ang teknike kaysa sa inaakala niya. Inamin ni Gunam na mahirap itong mamaster sa umpisa. Kaya naman kailangang ulit-ulitin ni Gihan ang pag-ensayo nito. Mabilis na lumipas ang mahigit 30 minuto, at umabot na sa 10 oras 40 minuto ng gabi. Nakahiga si Gijeong sa lapag, sobrang pagod na pagod. Nauhaw rin si Taeyong at inutusan siyang bumili ng maiinom, pero parehong gumagawa ng palusot ang dalawang lalaki at ayaw umalis. Napagod na si Jonam kakanig sa pagtatalo nila, kaya nagmungkahi siyang magdesisyon gamit ang bato-bato pick. Sinabi pa niya ng maaga na gunting ang pipiliin niya. Bahagyang nanalo si Gi at agad na mababakas ang matinding tuwa sa sarili niya. Samantala, nakatitig lang pabalik si Taeyeon na may madilim at walang masabing ekspresyon. Matapos matalo sa laro, walang nagawa si Taeyeon kundi bumili ng maiinom. Masayang umorder si Gihayon ng isang lata ng cola. Tinukso rin niya si Taeyeon dahil sinubukan nitong makalibre ng inumin pero pumalpak ang plano. Nang mawala ang excitement niya, napagtanto ni Gihayon na silang dalawa lang ni Gunam ang naiwan sa loob ng malaking training hall. Agad na naging awkward ang paligid. Pinagsisihan ni Gihan na hindi siya nagboluntaryong bumili ng inumin. Sa labas ng training, palagi siyang nakakaramdam ng pagkailang, kaba, at sobrang hindi komportable kapag naiiwang mag-isa kasama si Junam. Para basagin ang katahimikan, nakiusap si Gihan kay Gunam na ipaliwanag ulit ang osodogari at kuzushi. Matapos ang maikling katahimikan, pumayag si Gunam at inutusan siyang tumayo ng maayos. Samantala, dumating sa labas ng training hall ang dalawang babaeng nag-uusap tungkol sa chismis kanina habang balot ng dilim. Pareho nilang nakita ang kakaibang reaksyon ni Taeyang sa cafeteria. Umalis si Taeyang nang hindi man lang tinatapos ang pagkain matapos marinig ang chismis. Napagtanto ng nakapusod na babae na siguro isa itong love triangle. Nabanggit din niya ang mga lalaking nakasweet na kamakailan lang lumitaw sa eskwelahan. Malamang na maraming tinatagong lihim si Gihan, at napaisip pa siya kung siya ba ang anak sa labas ng isang makapangyarihang pamilya ng mga negosyante. Sumilip ang babae sa bintana ng training hall. Matapos ang isang sulyap, napasinghap siya sa gulat, habang sabik namang nagtanong ang kasama niya kung anong nakita niya. Naging mapula ang mukha ng nakapusod na babae, at halos hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Kasabay nito, bumalik si Taeyang dala ang mga inumin at binuksan ang pinto ng training hall. Agad siyang napamura sa tumambad sa kanya. Dinadaganan ni Gihan si Gihan sa ilalim niya. Anong nangyayari rito? Talaga bang nagde-date silang dalawa? Nanginginig ang boses ni Gihyun habang nagpapaliwanag na nakiusap lang siyang turuan siya ng teknike. Wala siyang ideya kung bakit bigla na lang siyang dinamba nito na parang baliw. Napahawak si Gunam sa noo niya at madilim na bumulong. May ulo sa labas ng bintana. Nakatitig pa rin siya ng mabuti sa bintana. Kanina lang, buong atensyon ni Gunam ay nasa pagtuturo kay Gihayon. Tapos, bigla niyang napansin ang isang pares ng mga matang nakatitig sa kanila mula sa salamin. Nagulat siya sa hindi inaasahang pakiramdam na may nanonood sa kanya. Aksidente siyang nawala ng balanse, kaya nangyari ang nakakahiyang eksena sa harapan nila. Walang napansin si Gihan sa labas at inisip na guni-guni lang iyon ni Gunam. Habang patuloy siya sa pagrereklamo, bigla siyang natamaan ng malakas sa likod ng isang lata ng cola. Naubos na rin sa wakas ang pasensya ni Taeyeon. Inutusan niyang tumabi si Gihan at nagtanong kung sino ang sinusubukan nitong idagan. Agad namang sumigaw si Gihayon, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang ako ang dinadaganan? Sinabihan siya ni Taeyang na inumin ang cola niya at mabulunan sana siya. Walang tigil sa pagtatalo ang dalawang lalaki. Hindi na lang sila pinansin ni Pyunam, pero sobra siyang hindi napalagay dahil sa ulong nakita niya sa labas ng bintana. Kinaumagahan, napatunayang tama ang nararamdaman niyang kaba. Bigla na lang sumulpot si Club Captain Haxion at itinanong ang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Kayo na ba? Parehong nagulat at nagalit sina Junam at Jaehyun sa tanong at sabay nila itong itinanggi. Tumawa si Haxion at sinabing kalat na sa buong school ang chismis tungkol sa illegitimate son ng chaebol na na-in love sa Gipon Empress. Tulalang nakatitig sa kanila si Subin.
Namula ng husto ang mukha ni Hayon habang pilit na itinatanggi ang katawa-tawang chismis. Gusto niyang malaman kung pumunta pa talaga si Hokson doon para lang kumpirmahin ang walang kwentang chismis na yon. Sinabi ni Hokson na dumaan lang talaga siya. Bilang captain ng judo club, kailangan niyang malaman ang mga nangyayari sa school. Kung may panibagong gulo na naman, magiging problema rin yon sa kanya. Tinanong ni Hakseon kung bakit nagpapaiwan si Gihon araw-araw pagkatapos ng group practice kung hindi naman pala sila. Agad na umalma si Gihon. Si Hyunom, na kanina patahimik, ay nagpaliwanag din sa wakas na tinuturuan niya lang ng judo techniques si Gihon. Agad na sinubukan ni Gihon na pigilan siyang magsalita pa. Nagpatuloy pa rin si Gunam. Pumayag lang siyang turuan ito pagkatapos nitong mangakong hindi na siya kukulitin. Nagpapaiwan din si Taeyeon sa bawat lesson para maging practice partner nila. Tumawa si Hakson at sinabing nakakagulat na ang cute pala ni Gihayon kapag gumagawa ng paraan para makuha ang gusto niya. Hindi niya alam kung paano naging instructor ni Gihayon si Gunam. Pero mukhang iyon na ang pinakamagandang setup sa ngayon. Nang mapansin ni Hakson si Taeyang napalihim na nakatayo sa labas ng pinto, isang nakakatuwang ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Matapos makumpirmang nagte-training lang ang dalawa, tinapik ni Hakson sa balikat si Jaehyun at sinabing sila na ang bahalang umayos sa gulo. Maraming tao ang nakatingin sa kanila ngayon. Nagpaalam na si Hakson at sinabing magkikita na lang sila sa evening practice. Pagdating niya sa may pinto, nagkatinginan sila ni Taeyang na nagtatago sa likod nito. Binigyan ni Hakson si Taeyang ng nakakaganyak na senyas at pinarating ang good luck. Nalilito pa rin ng sobra si Gihon kung anong gulo ang kailangan niyang ayusin. Lumingon siya kay Gunam at nagreklamong masyadong marami itong ibinunyad. Para kay Gunam, walang dahilan para itago ang training nila. Sa halip na hayaang kumalat ang mga chismis, mas mabuting ipaliwanag na lang ang lahat ng malinaw. Susubukan sanang makipagtalo ni Gihayon, pero pinaalalahanan siya nito na nagkasundo na silang magpapanggap na hindi malapit sa isa't isa sa school. Dahil walang masagot, napilitan na lang si Gihayon na palampasin ang usapan. Agad na itinuloy ng mga estudyante sa paligid ang pagsitsismisan. Hindi man lang makapagtalo ang transfer student kay Kyunnam, kaya malinaw na under niya ito. Kahit pa narinig na nila ang inosenteng paliwanag sa private training nila, iniisip pa rin ng lahat na parang line talaga ng magkasintahan ang pagtatalo nila. Sobrang nahiya at nagalit si Kyunnam dahil sa mga bulong-bulungan. Bigla siyang tumayo at tinawag si Lee Hyun-soo, ang lalaking nakasalamin na nangunguna sa usapan. Tinanong ni Kyunnam kung gusto rin ba nitong matuto ng ilang judo techniques. Agad na nautal sa pagsasalita si Hyun-soo. Sa harap ng buong klase, sinabi niyang mukhang interesado ito sa maraming bagay. Kung gusto talaga nitong matuto ng judo, malaya itong lumapit sa kanya anumang oras. Tuturuan niya ito ng maayos mula sa umpisa, isang masakit na hakbang sa bawat pagkakataon. Inalok din iyon ng kaparehong banta ang mga babaeng nanonood sa malapit. Pagkatapos ay lumingon siya sa likod ng classroom at sumigaw. Ang pananakot ng Ipan-Empress ay tuluyan nang nagpatigil sa mga chismis. Dahan-dahang pumasok si Taeyeon sa classroom at nilapitan si Gunam na may seryosong mukha. Nakiusap siya na turuan din siya ng lahat mula umpisa hanggang huli. Walang sinabi si Gunam. Dinala niya ito sa labas, sinipa palayo, at inutusang bumalik sa sarili nitong classroom. Nasaksihan ni Gihan ang lahat at naisip na mas madali palang linisin ang mga chismis kaysa sa inaasahan niya. Pero naisip niya bigla ang maingay nilang senior na parang lorong paulit-ulit kapag nalaman yon. Ang isiping sisermunan na naman siya ay nagbigay sa kanya ng kaba. Pagsapit ng gabi, binalot ng palubog na araw ang buong kampus ng takip silim. Di nagtagal ay nagdala si Park Son ng balitang lubos na nagpalito kay Gihan. Ipinaliwanag niyang nagdesisyon si coach na isali si Gihan sa isang amateur sports tournament isang buwan mula ngayon para tulungan siyang makakuha ng magandang resulta. Inatasan ng coach sina Kyunnam at Taeyang na magbigay ng specialized sparring at technical instruction sa buong paghahanda niya. Pare-parehong nawala ng sigla ang tatlo nang marinig nila ang plano. Tama nga ang kaba ni Gihan kanina. Pagkatapos ay binanggit ng coach ang isang nakakatawang chismis na narinig niya ng araw na iyon. Mayroon daw sa judo club na nakikipag-date sa illegitimate son ng isang chaebol family. Kaysa sa walang kwentang chismis tungkol sa pag-ibig, mas gusto niyang marinig na pinag-uusapan ng mga estudyante ang matinding training at mga panalo ng club. Pagkatapos ay direkta niyang tinawag sina Jaehyun, Kyunnam at Taeyeon. Siguradong nasabi na sa kanila ni Hakseon ang tungkol sa tournament, kaya kailangan nilang mas galingan pa ang pag-ensayo simula ngayon. Dahil araw-araw nagpapaiwan ang tatlo para sa personal practice, dapat nilang patunayan ang halaga ng training na iyon sa pamamagitan ng mga resulta. Inutusan din niya silang maging mas maingat para maiwasan ang mga panibagong chismis. Tinaas ni Taeyeon ang kamay niya na may mukhang bagsak. Alam na ng coach na nag-ensayo lang sila. Kaya bakit kailangan pa nilang panagutan ni Yeonam ang resulta ni Gihan sa tournament? Walang pag-aalinlangang sumagot ang coach. Sige, Taeyeon, pwede ka nang umatras. Natameme si Taeyang sa mabilis na sagot. Nang hindi siya makasagot, naiinip na inulit ng coach ang sinabi niya. Agad na naging malungkot ang mukha ni Taeyang, siguro'y nag-aalalang maiwang magkasama sina Gunam at Gihayon.
Mabilis niyang binago ang isip niya at pumayag na tumulong sa training. Mukhang tuwang-tuwa ang coach. Nagbiro pa siya na talagang magkakasundo ang mga first-year students ngayong taon. Tinanong naman ni Jae-hoon kung sina Gunam at Tae-young na ba ang hahawak sa lahat ng pagtuturo kay Gi-hayon simula ngayon, o kung dapat ba niyang ituloy ang pamamahala sa beginner's fundamental training. Sinabihan ng coach si Jae-hoon na bitawan na ang pagtuturo kay Jae-hoon at mag-focus ng buo sa sarili nitong training. Palihim na nagdiwang si Gi-hun sa balitang hindi na niya kailangang mag-training sa ilalim ni Jae-hoon. Pero may sariling mga pag-aalala pa rin si Ji-hoon. Naniwala siyang ang pagpapadala ng isang beginner na hindi pa kayang gumawa ng kahit isang formal na teknike sa isang totoong tournament ay magdadala ng seryosong panganib para kay Gi-hoon at sa judo club ng In-hyung-hae. Hindi kinuwestiyon ni Ji-hoon ang otoridad ng coach. Talagang nag-aalala siya at gusto niyang malaman kung ang pagsali kay Ji-hoon sa tournament ay isang matalinong desisyon. Naiintindihan ng coach ang pag-aalala niya. Pero, kung mga handang atleta lang ang pwedeng sumali, baka gugulin ng lahat ang buong buhay nila sa pag-ensayo nang hindi man lang nararanasan ang isang laban. Ang kakaibang pressure ng kompetisyon ay hindi kailanman matututunan sa pamamagitan lang ng ordinaryong ensayo. Tunay na lalakas lamang ang mga atleta kung sila mismo ang lalaban sa kompetisyon. Anumang kahinaang lumabas sa torneo ay maaaring solusyonan sa pamamagitan ng nakatutok na pagsasanay pagkatapos. Matapos ipaliwanag ang kanyang dahilan, humarap ang coach kay Gunam at tinanong kung ano ang tingin niya rito. Inamin ni Gunam na hindi niya alam kung gaano kataas ang layuning itinakda ng coach para kay Gi-hyung. Gayunpaman, nangako siyang akayin niya ito patungo sa podium. Natahimik sandali si Jae-hoon bago inaming may punto ang coach tungkol sa pagkuha ng totoong karanasan sa kompetisyon. Subalit, ang paglaban bago pa man makabisado ang mga pangunahing kaalaman ay maaaring magpatibay ng maling galaw at magdulot ng malubhang panganib ng pinsala. Bago pa man matapos ni Jae-hoon ang kanyang sinasabi, pinutol siya ni Gunam. Agad na lumingon si Jae-hoon sa kanya. Mahinahong nagtanong si Gunam kung pinagdududahan ba nito ang kakayahan niyang sanayin si Gi-hayon. Nilinaw ni Jae-hoon na wala itong kinalaman sa tiwala. Sa pamatagalang pananaw, ang plano ay sadyang may napakaraming hindi makontrol na panganib at pabago-bagong sitwasyon. Sumingit si Hakseon ng may ngiti. Tiyak na may mga panganib na ganyan, ngunit tapos na ang desisyon. Isa pa, hindi si Kiyong ang tipo na tahimik na magsasanay ng mga basic kung iwang mag-isa. Ang pagbibigay sa kanya ng isang malinaw na layunin ay maaaring maging mas epektibo. Sa wakas ay umangal si Gi-hun na hindi siya kailanman pumayag na sumali sa torneo. Bakit ang ibang tao ang gumawa ng desisyon nang hindi man lang siya tinatanong? Inis na sumagot si Gi-hun kaya hindi ka lalaban. Nakakawalang gana. Talagang alam mo kung paano ako galitin. Inamin ni Jae-han na ayaw niyang itinutulak siya sa isang torneo ng ibang tao. Kung lalaban man siya, gusto niya na ito ay sarili niyang desisyon. Sa huli, matigas ang ulong pumayag siyang sumali at inutusan sina Gunam at Tae-young na turuan siyang mabuti. Agad siyang pinagalitan ng coach dahil sa kanyang ugali at ipinaalala sa kanya na ang judo ay nagsisimula at nagtatapos sa paggalang. Nang matapos ang abala, sinimulan ni Gunam at Tae-young ang aralin sa araw na yon sa pamamagitan ng pagtuturo kay Gi-hayon ng ipansonek, ang one-arm shoulder throw. Dahil kaunti na lang ang oras bago ang torneo, binalaan ni Gunam si Gi-hayon na tandaan ang bawat pangunahing teknik na itinuro nila sa kanya. Tahimik silang pinagmasdan ni Jae-hoon mula sa di kalayuan. Lumapit si Hakseon at tinanong kung may mga inaalala pa ba siya. Ipinaliwanag ni Jae-hoon na hindi siya tumututol sa desisyon ng coach. Naniniwala lamang siya na ang lahat ay dapat sumunod sa nakatakdang ayos at pamantayan. Ikiniling ni Hakseon ang kanyang ulo at tinanong kung gusto bang malaman ni Jae-hoon kung bakit niya pinasok si Gi-hoon sa club. Inayos ni Jae-hoon ang kanyang salamin at tahimik na sumagot ng isang salita, kawalan ng katiyakan. Pagkatapos ay sumimangot siya at nagtanong kung ano ang nagpapahalaga sa kawalang katiyakang iyon. Nang sandaling iyon, umalinggaw ang galit na boses ni Doomnam sa buong training hall. Enggot ka! Bakit mo sinusubukang pumuwesto ng pangkaliwa kung nakahawak ang kanan mong kamay? Agad na ikinatwira ni Gi-hun na sa boxing ay natural na nasa unahan ang kaliwang kamay. Sumingit si Tae-yeon at sinabing walang masama sa pagsasanay gamit ang kaliwang kamay. Maaaring magbigay pa ito ng bentahe kay Gi-hun, kaya kailangan nang tumigil sa kasisigaw ni Gunam. Pabalang na sinabi ni Gi-hun na hindi kailanman nagboxing si Tae-yeon, kaya dapat na itong tumigil sa pagpapanggap na naintindihan nito yon. Gumanti ng sagot si Tae-yeon na tanging pakikipagbasag ulo lang ang alam ni Gi-hayon. Tuluyan nang naubusan ng pasensya si Gi-hayon at inutusan ang dalawa na manahimik. Mula nang dumating si Gi-hayon, kahit ang madalas na tamad na si Tae-young ay naging mas masigla. Nagsimula na ring maging mas bukas si Gunam sa iba pang miyembro ng club. Sa wakas ay naunawaan na ni Jae-hoon kung bakit handang tanggapin ni Hakseon ang panganib. Tumawa si Hakseon at tinawag itong isang klasikong kaso ng malaking panganib at malaking pabuya. Maaaring hindi maging perpekto ang resulta, ngunit sulit pa rin itong subukan. Ipinaalala rin ni Hakseon kay Jae-hoon na nakaligtaan nito ang pinakamahalagang detalye. Sumapit ang gabi at nilinawanagan ng maiinit na dilaw na ilaw ang kalsada.
Mag-isang sumandal si Jae-hoon sa pader at inalala ang pag-uusap nila ni Hakseon. Mismong si Gihan ang nagdeklara na kung mabibigo siyang makapasok sa pwesto sa amateur sports tournament, aalis siya sa judo club. Gaya ng iginiit ni Gihan, kailangan ng malinaw na hangganan ng lahat ng bagay. Pinili ni Gihan ang magiging resulta niya sa torneo bilang limitasyong iyon, lahat para makuha ang pagkilala ng club. Ang isiping iyon ay nagpatahimik kay Gihan. Sinabihan din siya ni Hakseon, Gihan, palagi mong hinuhusgahan ang lahat sa mga perpektong pamantayan, pero gaano man kagaling tingnan ang isang tao, palagi silang magkakaroon ng kahinaan. Angkop yan sa iyo at angkop din yan sa akin. Doon lamang kinuwestiyon ni Ji-hoon kung masyado siyang humihingi ng kahustuhan at pagiging perpekto mula sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Hindi siya nahuhumaling sa pagiging perpekto. Naniniwala lamang siya na ang mga subok ng proseso ay may mas mababang tsansang pumalpak kaysa sa mga hindi inaasahang pabago-bagong sitwasyon. Ngunit kung may kawalang katiyakan sa loob ng bawat isa, kung gayon ay hindi ito isang natatanging katangian. Bahagi ito ng pagiging tao. Sa huli, ang mahalagang katanungan ay hindi kung may umiiral na kawalang katiyakan, kundi kung paano tumutugon ang isang tao rito. Kung ang first-year student na yon ay isa ring pabago-bagong sitwasyong makokontrol, naputol ang pag-isip ni Jae-hoon ng isang pamilyar na boses. Aba, at hindi ba't ito ang lorong breakfall sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste? Tumingala si Jae-hoon at natagpuan ang sariling nakatitig ng diretsyo kay Gihan. Nanliit ang mga mata ni Gihan at mumisi ng pilyo habang tinutukso ang kanyang sunbae dahil sa patagong paninigarilyo. Habang pinagmamasdan ang mapanlinlang ng ngiting iyon, nagsimulang magtaka si Jae-hoon kung ang batang ito ay talagang isang sitwasyong madaling makontrol. Nang manatiling tahimik si Jae-hoon, nagpatuloy sa panunukso si Gihan sa kanya. Akala niya ay ganap na estrikto ang kanyang sunbae, ngunit lumalabas na kahit si Jae-hoon ay marunong sumuway sa mga patakaran kapag walang nakatingin. Inakala ni Gihan na isa lamang robot si Jae-hoon na sumusunod lang sa mga regulasyon. Ngayon ay napagtanto niyang ang kanyang sunbae ay isa lamang din palang ordinaryong tao. Ang makasalubong si Jae-hoon sa loob ng sarili nitong komunidad ay ikinagulat ni Jae-hoon, at ang pagkikitang iyon ay parehong hindi inaasahan para kay Jae-hoon. Maingat na nagtanong si Jae-hoon kung nakatira ba sila sa isang residential complex. Tahimik na pinuna ni Jae-hyun ang kanyang sarili sa pagiging pabaya. Dapat ay mas naging maingat siya. Nang hindi siya sumagot, itinuring ni Jae-hyun ang pananahimik niya bilang pag-amin. Naunawaan din ni Jae-hyun na hindi sapat ang pag-iingat lamang para pigilan ang bawat hindi inaasahang sitwasyon. Bago umalis, pinayuhan siya ni Gihan na bawasan ang paninigarilyo. Walang dahilan para sirain ang kanyang kalusugan dahil lamang sa maliliit na problema. Natahimik si Jae-hyun dahil sa hindi inaasahang pag-aalalang iyon. Matapos ang sandaling pag-iisip, bigla siyang nagkomento na isa itong magandang pagkakataon. Lumingon pabalik si Jae-hyun nang may naguguluhang ekspresyon. Itinaas ni Jae-hoon ang sigarilyo at mahinahong nagtanong, kung gusto mong tanggalin ang isang sunbae na kailanman ay hindi mo nagustuhan, hindi ba't ito na ang perpektong pagkakataon? Panandaliang hindi nakapagsalita si Gi-hyun dahil sa tanong. Pagkatapos ay isinantabi niya ang ideya. Walang anumang nakatagong pagkakataon. Naisip lang niyang masama sa kalusugan ang paninigarilyo at nagbigay lang ng simpleng payo. Tinuya ni Gihan si Gihan dahil sa pagiging masyadong malay sa sarili nito. Wala siyang oras na magkalat ng ganyang mga walang kwentang chismis at wala siyang interes kay Gihan bilang sunbae. Matapos sabihin, siya nga pala, mag-ingat ka, tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan doon mag-isa si Jae-hoon at wala ni isang salita ang masabi. Mabilis na lumipas ang panahon at sumapit na ang sumunod na gabi. Patuloy pa ring personal na ginabayan ni Taeyeon at gunam si Gi-hoon sa kanyang mga teknik sa judo tulad ng nakasanayan nila. Lumipas pa ang isang araw at sumapit na naman ang malalim na gabi. Napansin ni Gihan na naghahanda na si Gihan para lisanin mag-isa ang training hall. Tinawag niya ito at tinanong kung balak bang bisitahin muli ni Gihan ang parehong eskinita ngayong gabi. Pagkatapos ay tumakbo papalapit si Gihan sa kanyang naguguluhang sunbae. Pinakiusapan niya si Jae-hoon na manatili at tulungan siyang magsanay ng ilang teknik sa judo kung hindi naman ito abala. Humingi rin ng paumanhin si Gunam kay Jae-hoon at ipinaliwanag na hindi inaasahang umalis si Taeyang dahil sa problema sa pamilya. Bago umalis, may kumpiyansang sinabi ni Taeyang na mananatili at tutulungan sila ni Jae-hoon. Alam ni Junam na may sariling pagsasanay na kailangang tapusin si Jae-hoon, kaya taos-puso siyang nagpasalamat muli rito. Naipit sa pagitan nilang dalawa, naramdaman ni Gi-hyun na napakabigat ng atmosfera. Inakala niyang hindi magiging masyadong awkward kung may imbitahin pang iba kaysa mag-ensayong mag-isa kasama si Junam, pero tila mas malala pa ang naramdaman niya rito. Nang malamang kailangan lang niyang tulungan si Gi-hyun sa pag-ensayo, agad na nagtanong si Jae-hoon tungkol sa pag-unlad nito. Ipinaliwanag ni Junam na naturuan na niya ito ng mga basic foot technique at ipon sioinage. Papasada na sana sila sa mga ankle trip at full body hooking throw. Nang marinig ni Jae-hoon na natutunan na ni Gi-hyun ang sioinage, bigla siyang napaisip. Tinanong niya si Gi-hyun sa taas at timbang nito. Tapat na sumagot si Gi-hyun.
May taas siyang 185 centimeters at may timbang na 83 kilograms. Dahil sa tangkad ni Gi-hyun, naniwala si Jae-hoon na mas babagay rito ang mga hip at foot technique kaysa sa seoinage. Mas magagamit nito ng husto ang kanyang mahahabang binti at matangkad na pangangatawan, habang ang mga shoulder throw naman ay mas pabor sa mga mas maliliit na atleta na mas mababa ang center of gravity. Walang isang tamang sagot sa pagpili ng mga judo technique, pero mas pabor sa iba't ibang hugis ng katawan ang iba't ibang mga galaw. Ikinatwira ni Junam na masyado pang maaga para mag-specialize. Isang pundasyong teknike ang seoinage, at nagtataglay si Gi-hyun ng pambihirang lakas at bilis, kaya sinimulan niya itong turuan sa pulling hand variation. Mas mabilis ding matuto si Gi-hyun kaysa sa inaasahan. Nahihirapan siya sa mga pasalitang paliwanag, pero mabilis siyang matuto sa pamamagitan ng pisikal na pag-uulit. Kakaunti lang ang naintindihan ni Gi-hyun sa pinag-uusapan nila, pero mukhang papuri iyon, kaya ngumiti siya ng may pagmamalaki. Inayos ni Jae-hoon ang kanyang salamin at nagpa siyang kumpirmahin mismo ang progreso ni Gi-hyun. Itinigil niya ang aralin at inutusan si Gi-hyun na labanan siya sa isang simpleng grip fighting exercise. Kailangan lang ni Gi-hyun na humanap ng butas at umatake gamit ang anumang teknike na natutunan na niya. Nagulat si Gi-hyun sa hinihiling nito, pero kalmadong kinumpirma ni Jae-hoon na gusto niyang umatake si Gi-hyun. Sinimulang isipin ni Gi-hyun kung aling teknike ang dapat niyang gamitin. Si Taeyang, ang lalaking naka-eye mask, ay kaliwete kaya lagi nitong inuuna ang kaliwang bahagi niya. Eksaktong kabaliktaran nito ang tindig ni Gi-hyun. Unang humawak si Jae-hoon at tahasang nagtanong kung bakit nag-atubili si Gi-hyun. Pwede niyang patibayin ang sarili niyang hawak o kaya ay umatake agad. Noong una ay naisip ni Gi-hyun na gumamit ng foot technique, pero nahirapan siyang pumili dahil sa matangkad na pangangatawan at mahahabang binti ni Jae-hoon. Matapos ang sandaling pag-iisip, tumigil na sa pag-atubili si Gi-hyun at mabilis na kinawakan ang uniforme ni Jae-hoon. Nagulat sina Jae-hoon at Junam sa matinding pasimula nito. Ibinaba ni Gi-hyun ang kanyang balakang, sumulong pa itaas, at isinagawa ang isang malinis na seoinage. Agad na nawala ng balanse si Jae-hoon, at umangat ang buong katawan niya sa ere.